Mr. Silent Channel. Kabanata 621 hanggang 630. Ang ulat, lahat ay normal, ang natitirang mga miyembro ng organisasyong Green Skull ay inalis, at ang mga autoridad ay naabisuhan tungkol sa paghahanap. Okay, bumalik. Sinabayan ng utos ni Heiyi, 3 soul guide na sasakyan ang tahimik na pumasok, personal na inakbayan ni Heiyi ang balikat ni Tang Wulan, at dinala siya sa kanyang sasakyan. Nang madaanan nila ang iba pang mga soul fighting hall fighters, itinaas ng mga mandirigma ang kanilang mga dibdib, naikuyom ang mga kamao gamit ang kanilang mga kanang kamay, at pinalo ng 2 beses sa kanilang kaliwang dibdib, na isang pagpapahayag ng pasasalamat at paggalang sa kanilang mga kasama. Bagamat ang 5 panloob na bahagi ay nasusunog at ang mga sugat ay hindi magaan, si Tang Wulan ay medyo masigasig pa rin nang maramdaman niya ang kapaligiran sa oras na ito. Ito ay dapat ang kanyang unang sama-samang pagkilos sa duhuntang. Bagamat ito ay mapanganib ngayon lamang, hindi ito pinagsisihan ni Tang Wulan. Kung ito man ay para sa tulong sa sarili o sa pagliligtas sa iba, wala siyang pagpipilian sa oras na iyon. Pagsakay niya sa kotse, halatang naramdaman ni Tang Wulan na ang mga mata ng lahat ay nasa kanya, at medyo hindi siya komportable sa ganitong uri ng atensyon. Ipinakita ni Heiyi ang kanyang tunay na kulay, at lahat ng mga mandirigma sa eksena ay hindi nagulat. May ngiti sa kanilang mga mukha, tumingin si Heiyi kay Tang Wulan at sinabing, magandang trabaho. Bumalik ka at bigyan ka ng malaking puri. Sa pagkakataong ito ay nailigtas mo ang magkapatid. Buhay. Bamulong si Tang Wulan, ito ang dapat kong gawin. Ngumiti si Heiyi at nagsabi, maaari kang ituring na isang taong may likas na kakayahan sa pamamagitan ng iyong kakayahan. Ang bilis ng reaksyon ay sapat na mabilis. Huwag mag-alinlangan sa kritikal na sandali. Ito ay isang magandang kalidad. Ipagpatuloy ito. Oo. Si Heiyi ay halatang hindi sanay na pumupuri sa mga tao. Pagkatapos niyang sabihin ito, halatang medyo nagulat ang mga ekspresyon ng ibang manlalaban sa eksena, at least sa kanilang pagkakaintindi, hindi pa ito pumupuri ng tao ng labis. Pero isipin mo, kung hindi dahil sa puting tatlong ito, lahat ay nasa panganib ng buhay, at ito ay mapapaginhawa. Ang ngiti ni Heiyi ay hindi lamang sa kanya, ngunit kumakatawan din sa lahat ng mga mandirigmang kalahok sa aksyon ngayon. Pagbalik sa punong tanggapan ng Tangmen sa Xinglu City, inimbitahan muna ni Heiyi ang isang hilang spirit master para gamutin ang mga sugat ni Tang Wulan, at pagkatapos ay ipinasa ang lahat ng fighter badge. Matapos ang pagsasanib ng light data, ang panloob na data ng sariling fighter badge ni Tang Wulan ay sumailalim sa ilang mga pagbabago. Ang bilang ng mga aksyon sa pakikilahok ay naging isa. Mga puntos ng kontribusyon, 30,000. Kung mayroon kang espesyal na kontribusyon, gumawa ng isang mahusay na kontribusyon minsan. Ito ay mukhang ilang napaka-ordinaryong data, ngunit ito ay kumakatawan sa maraming mga hindi pangkaraniwang bagay. Sapat na ang 30,000 kontribusyon na puntos para makabili si Tang Wulan ng isa pang tangsek na kakaiba. Sa kasalukuyan, natutunan ni Tang Wulan ang higit sa lahat ng natatanging kaalaman ng Tang Sect. Kabilang ang 4 na item ng Zuanchen Gong, Controlling Crane at Catching Dragon, Ghost and Shadow Mistake Step, at Purple Demon Eye. Kung bibilhin niya ang susunod na bagay, wala siyang pagpipilian kundi ang magsanay ng mahiwagang kamay ng Jade. Ang asensya ng Tang Sect noong una itong itinatag ay pangunahing mga nakatagong armas. Maraming mga nakatagong armas ang sinamahan ng mga lason. Ang paglilinang ng mahiwagang mga kamay ng Jade ay maaaring makapagpataas ng lakas at lakas ng mga kamay. Tila si Zuan Yashao ang hindi gaanong mahalaga sa 5 faculty ng Tang Sect maliban sa mga nakatagong sandata nito, ngunit sa katunayan, maaari itong may uri bilang faculty ng Tang Sect, natural na naroon ang katotohanan nito. Tulad ng para sa mga nakatagong armas, ito ay napabuti ng hindi mabilang na henerasyon ng mga taong Tang Sect. Kahit na ang pangalan ay hindi nagbago, mayroong isang malaking halaga ng banayad na kaluluwa guided magic circle na nagtuturo sa loob nito. Sa iba't ibang soul guidance device, ang malaking bahagi ay binago mula sa ilang teoretikal na kaalaman sa nakatagong solusyon sa armas. Sa makatuwid, ang nakatagong sandata na Baijia ay ang pinakamahalaga sa natatanging pagkatuto ng Tang Sect, at nangangailangan din ito ng pinakamaraming kontribusyon na puntos. Ngunit si Tang Wulan mismo ay isang panday, hindi isang tagagawa ng mecha, kaya hindi niya kailangan ng mga nakatagong armas. At ang dakilang merito sa gantimpala ay higit na kapansin-pansin. Ang pinakamakapangyarihang bahagi ng dakilang merito ay nasaan man sa Tang Sect, na may ganitong dakilang merito, ang karapatang ipatawag ang mga disipulo ng Tang Sect ng isang beses, si Tang Wulan ay nanalo ng isa. Ang gantimpala ng Tang Sect Summoning Order, kapag ginamit ang Tang Sect Summoning Order, tulad ng mga nakaraang misyon, 30 Tang Sect Soul Fighters ang maaaring i-recruit para sa kanilang paggamit at magsagawa ng misyon, sa kondisyon na ang misyon ay hindi labag sa moralidad. Kaso, Tang Sect Fighter iyon. Ano ang ibig sabihin ng 30 mandirigma ng Tang Sect? Sa makatuwid, nang marinig ni Tang Wulan ang salaysay ni Heiyi tungkol sa epekto ng utos ng pagpapatawag ng Tang Sect, nagulat siya. Isa lang itong artifact. Hindi tinanong ni Heiyi ang kanyang pangalan at sitwasyon. Ito ang tuntunin ng duhuntang.
Hanggat napatunayan na ang badge ay tunay at naaayon sa sariling dugo ng mandirigma, hindi siya kailanman magtatanong tungkol sa pinagmulan nito ng madali. Ang iba't ibang mga mandirigma ay may sariling karera at naninirahan sa iba't ibang lugar. Ang dahilan kung bakit malakas ang Tang Sect daw Soul Hall ay dahil ito ay nakakalat sa buong kontinente. Iilan lamang sa mga matataas na opisyal ng Tang Sect ang nakakaalam kung gaano karaming mga mandirigma ang naroon. Ang individual na lakas ng Tang Sect ay natural na ang bulwagan ng pagsamba, ngunit ang Soul Fighting Hall ay walang alinlangan na ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa kabuuan. Gabi na nang bumalik si Tang Wulan sa hotel, at talagang pagod siya ngayon. Ang pinakamalaking pagod ay nagmumula sa puso. Muli siyang nahaharap sa mga banta ng kamatayan, at sa pagkakataong ito ay wala na siyang backup. Kung hindi siya sumipot sa takdang oras, siya ay matatamaan ng gusto kung hindi siya namatay. Ito ay masyadong mapanganib. Gayunpaman, puno rin siya ng pasasalamat. Mapalad na siya ay sinanay ni Makino sa bingit ng buhay at kamatayan. Tanging ang mga nasa bingit ng buhay at kamatayan lamang ang maaaring tumugon ng mahinahon kapag nahaharap sa kamatayan, hindi lamang matatakot. Ang bilis ng reaksyon ni Tang Wulan sa oras na iyon ay halos hindi mabagal. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pagliligtas sa lahat sa huli. Nakaupo sa kama at nakatingin sa kanyang mga kamay, hindi mapigilan ni Tang Wulan na magpakita ng ngiti sa kanyang mukha. Matapos kumuha ng napakaraming kontribusyon na puntos, natural na hindi siya nag-atubili na ipagpalit ang mga lihim ng paglilinang ng mahiwagang mga kamay ng Jade. Gamit ang mahiwagang kamay ng Jade, makakaipon siya ng mga puntos ng kontribusyon sa hinaharap upang ipagpalit sa iba pang mga bagay, halimbawa, ang mga kayamanang ginamit niya upang masira ang selyo. Ang pagkilos na ito ay nagbigay kay Tang Wulan ng higit na pakiramdam ng pagiging kabilang sa Tang Sect. Kakaiba ang pakiramdam na ito, gustong-gusto niya ito. Napakasarap sa pakiramdam na magkaroon ng napakaraming makapangyarihang kasosyo na maaasahan mo. At talagang iniligtas niya sila, na mas mabuti pa. Buong gabing nagmumuni-muni, kinaumagahan, nang maputi na ang tiyan ng isda, si Tang Wulan ay nakatayo na sa balkonahe ng may sigla at nagsimulang magsanay ng Purple Magic Pupil. Lakas ang ugat ng lahat. Lalo na ang mga taong kakaharap lang sa mga panganib ay kumbinsido dito. Upang mabuhay, kailangan nating magsanay ng gusto. Tapos na ang unang round ng 2-on-2 battle, at ngayon ang unang round ng team battle. Sasali siya sa unang round ng laban ng koponan kasama ang kanyang mga kasosyo. Napakasarap pa rin ang pakiramdam na ito, tulad ng kagabi. Matapos linangin ang Purple Magic Pupil na may purple chi mula sa abot tanaw, iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan ng gusto, at malinaw niyang naramdaman na ang init sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig na sensasyon sa kaibuturan ng kanyang utak, lakas ng kaisipan ito ay tiyak na lumaki muli. Kung mas mahaba ang pagsasanay ng Purple Demon Eyes, mas maganda ang epekto ng bawat pagsasanay. Napakahalaga pa rin ang espiritual na pagpapabuti. Si Guyu ay hindi pa nag-practice ng Purple Demon Eye, ngunit ang kanyang mental power ay talagang malakas. Talagang napaka-curious ni Tang Wulan, kung talagang nasira ni Guyu ang Lingyuan Realm. Lumabas ka ba kagabi? Tumingin si Guyu kay Tang Wulan at nagtanong habang nag-aalmusal. Well, namasyal ako. Nakangiting sagot ni Tang Wulan. Oh, tiningnan siya ni Guyu na may bahagyang kakaibang ekspresyon. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ano ang nakikita mong ginagawa ko? Mabuti naman. Tang Wulan, lumabas ka para sa akin. Sa sandaling ito, isang soft drink ang umalangaw-ngaw. Natigilan sandali si Tang Wulan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon ng tunog. Para lang makita ang Royal Princess of the Starluo Empire, nakatayo na nakahawak ang mga kamay sa balakang, nakatayo sa lobby ng hotel, nanlilisik ang tingin sa kanya. Captain, anong ginawa mo nung lumabas ka kagabi? Bakit ang aga-aga may pumunta dito? Agad na iniugnay ni Exi ang nakaraang pag-uusap ni Tang Wulan kay Guyu sa kasalukuyang sitwasyon. Tabi ka. Pinandilatan siya ni Tang Wulan, tumayo at naglakad palabas. May isang taong nakatayo sa tabi ni Dai Yuner, payat at gwapo. Nang makita si Tang Wulan, na halatang mas bata sa kanya ng ilang taon, ay lumakad palapit sa kanya, naramdaman ni Dai Yan ang maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Tapos sinulyapan niya ng kakaiba ang kapatid. Naisip ko, hindi katakataka na ang kapatid ko ay nahihirapang pakisamahan ang lalaking ito, ang batang ito ay talagang kaakit-akit, at siya ay hindi nagkakamali sa hitsura lamang. Nagmula ito sa Shrek Academy, hindi nakakagulat na ang aking kapatid na babae ay interesado sa kanya. Ano ang problema ng iyong Royal Highness? Isa pa, ikaw, bilang isang maharlikang pamilya, ay sumisigaw sa karamihan, hindi masyadong maganda. Talagang hindi nagustuhan ni Tang Wulan ang prinsesa. Malamig na ngumuso si Dai Yuner, ano ba, isa lang akong ordinaryong tao ngayon, hindi Royal Family. Hindi ko ginamit ang identity ng Royal Family para magpakitang muli. Pinapalabas ba ako ng prinsesa? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Dai Yuner, Tang Wulan, maglakas loob kang makipagpustahan sa akin. Iyon lang. Tanong ni Tang Wulan na nakataas ang kilay. Oo. Masiglang tumanggaw si Dai Yuner. Don't dare. Maaaring bumalik ang iyong Royal Highness. Tumalikod si Tang Wulan at umalis. Ikaw.
Naramdaman ni Dai Yuner na hinampas ng kamao ang bulak, ang kanyang galit na mukha ay namutla sandali. Isang ngiti ang sumili sa mga mata ni Dai Yian na nakatayo sa tabi niya, talagang kawili-wili ang batang ito. Hindi katakataka na si Yuner ay magpapatalsak sa kanya. Ito ay talagang kawili-wili. Tang Wulan, tigilan mo ako. Mabilis na humakbang si Dai Yuner ng 2 hakbang bago inabot at hinawakan ang braso ni Tang Wulan. Bahagyang nanginig ang katawan ni Tang Wulan, iniiwasan siyang mahuli, His Royal Highness, please respect yourself. Bawal tanggapin ang mga lalaki at babae. Tang Wulan, gusto talaga kitang patayin. Sinabi ni Dai Yuner sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Matuwid na sinabi ni Tang Wulan, His Royal Highness, maaari ko bang maunawaan na pinagbabantaan mo ang sugo? Galit na si Dai Yuner sa kanya, lumingon siya kay Dai Yian, pang-apat na kapatid, tingnan mo kung gaano siya kakulit. Huwag kang magmadali at tulungan mo ako. Walang magawang naglakad si Dai Yian, tinitingnan si Tang Wulan na may kalmadong mukha, at isang invisible pressure ay agad na pinakawalan mula sa kanya. Bumalik ang figure ni Tang Wulan, pang-apat na kapatid. Ang nakatatandang kapatid ni Dai Yuner ay natural na prinsipe ng Star Luo Empire. Hello, ito si Dai Yian. Si Dai Yian ay sadyang walang introduksyon ng pagkakakilanlan, upang si Tang Wulan ay hindi nakaramdam ng sakit sa kanya. Umuwi na pala ang prinsesa at nagsampa ng reklamo. Any advice? Gayunpaman, sa tingin ko ay wala akong nagawa sa prinsesa. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Bahagyang gumalaw ang puso ni Dai Yian, at sa ilalim ng pamimilit ng kanyang aura, siya ay talagang walang pakialam. Mula dito lamang, nakikita na niya ang kabuuang paglilinang. Hello, Tang Wulan. Ang batang babae ay talagang hindi malisyoso, ngunit talagang hinahangaan ko ang reputasyon ng Shrek Academy, ang numero 1 akademya sa mainland China, kaya gusto kong makipagpalitan ng mga ideya sa iyo batay sa pagsusugal. Oh! Bahagyang gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso, ang pattern ng ika-4 na prinsipe ay mas malaki kaysa sa maliit na batang babae. Ang mga salitang ito ay hindi tumutulo. Kung gayon, paano gustong makipag-usap at makipag-usap sa atin ang kanyang Royal Highness? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Dai Yian, nabalitaan ko na sumali ka rin sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition na ito. Nagkataon na ang ilan sa aking mga kasama at mga nakababatang kapatid na babae, at ako ay lalahok din sa kompetisyong ito. Naniniwala akong makikilala natin sila kaagad pagkatapos ng kompetisyon. Sabi ni Dai Yuner, individual match man, double match o team match, basta kaya mong manalo ng isang beses, kahit manalo ka. Lalo na sa team match, hindi mo ba ito pinakahinahangaan ng Daoluo Mainland? Pusta tayo sa team match. Dare to win or lose. Nagkibit-balikat si Tang Wulan, hindi ba't ang sagot na sinabi ko sa iyo ngayon? Ito ang iyong home court. Napakaraming bagay ang maaari mong gawin. Bakit ako susugal sa iyo? At Your Royal Highness, ang pagsusugal ay talagang isang masamang pag-uugali. Bilang isang maharlikang pamilya, humantong sa pamamagitan ng halimbawa. Natatakot ka. Ganyan ba kaiya ang mga tao sa Shrek Academy mo? Ngumisi si Dai Yuner. Bahagyang kumunat ang noo ni Tang Wulan, kinatawan ko lang ang sarili ko, hindi ko kinakatawan ang akademya. Kung boring ka, bakit hindi ka bumalik at magsanay ng mabuti? Pagkatapos nun, tumalikod na siya at naglakad pabalik sa breakfast room. Hindi pa siya tapos kumain. Galit na galit si Dai Yuner at susugod na sana, ngunit pinigilan siya ni Dai Yian. Okay, little girl. 4 kapatid, bakit hindi mo ako tulungan? Sabi ni Dai Yuner na may galit na ekspresyon. Walang magawang umiling si Dai Yian, little sister, you are not like this normally, you are a spirit martial soul, and you always been very calm. Bakit ang impulsive mo ngayon? Impulsiveness can't solve the problem. This Shrek Academy kid guys are very interesting, dahan-dahan lang, hindi nagmamadali. Matapos marinig ang mga salita ni Dai Yian, si Dai Yuner ay natigilan din sandali, oo, kailan siya naging napakapusok. Kalimitan ay para ka lang makipaglaro sa iba. Kailan pa ito ginawa ng iba? Magkita tayo sa laro. Tinapik ni Dai Yian ang kanyang kapatid sa balikat at inilayo siya. Siya ay tiyak na hindi isang maton, at ang paghihiganti para sa kanyang kapatid ay dapat na matuwid. Mukhang umiinom ang prinsesa na ito sa iyo. Sinabi ni Li Zhengguo kay Tang Wulan na may nakasisiglang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya pinansin ni Tang Wulan at nagpatuloy sa pagkain at pag-inom. Pero medyo maganda. Kung wala man lang pressure, boring ang larong ito, di ba? Niyakap ni Li Zhengguo ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay, na may nakaka-relax at nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa labanan ng pangkat, dahil tumanggi si Guyu na lumahok sa labanan, ang mga kalahok ay naging 7 pang tao. Dahil ang laban ng koponan ay dapat may kahaliling miyembro sa oras ng pagpaparehistro, nagulat si Guyu bilang kahaliling, at kailangan pa niyang pumunta sa stadium. Ang kahalagahan ng mga laban ng koponan ay makikita mula sa antas ng mga tao sa labas ng Xinglu Stadium. Kung ikukumpara sa nakaraang 2 araw, ang mga tao ay makabuluhang nabawasan.
Tinanong ni Tang Wulan mula sa gilid na ang dahilan kung bakit ang mga tao ng Star Luo Empire ay hindi nagustuhan ng mga laban ng pangkat ay dahil sa pakiramdam nila na ang mga laban ng pangkat ay masyadong magulo, at hindi ito nakikita ng malinaw ng mga ordinaryong tao. Makatuwirang isipin ito. Ang mga individual na laban ay one-on-one, at kahit ang mga ordinaryong tao ay makakakita ng maraming magagandang lugar. Nakakasilaw ang mga laban ng pangkat. Bagamat mas mataas ang teknikal na nilalaman, talagang hindi kasiya siyang panuurin ang isa sa isa. Maglakad papunta sa playing field, pumunta muna sa waiting area para makita ang pagkakasunod-sunod ng kanilang partisipasyon ngayon. Sa oras na ito, siksikan na ang waiting zone. Bagamat may mas kaunting mga koponan kaysa sa unang dalawang laro, napakaraming laban ng koponan sa isang laro. Ang bawat koponan ay may hanggang 8 tao. Mabilis na nakita ni Tang Wulan at ng iba pa ang pagkakasunod-sunod ng kanilang pagpapakita. Dahil ang labanan ng koponan ay nangangailangan ng isang mas malaking larangan, maaari lamang silang maglaro ng 5 laro sa parehong oras sa malaking stadium. Maglalaro si Tang Wulan sa ikatlong round. Ang order ay medyo mataas, at hindi na kailangang maghintay ng masyadong mahaba. Nang kinumpirma nila ang kanilang bilang ng mga laban, biglang tumahimik ang orihinal na maingay na waiting zone. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng lahat ng tao sa Shrek upang mabigla, at sila ay tumingin sa ito subconsciously. Sa pasukan ng war zone, isang grupo ng mga tao ang dahan-daang pumasok mula sa labas. May kabuuang 8 tao, lahat ay nakasuot ng dark red na costume. May itim na pattern sa dibdib. Medyo kakaiba ang pattern. Ang isang gilid ay bamuka, na parang malaking bibig, na nagpapakita ng matatalas ng ngipin, na may mabangis at makapangyarihang anyo. Narito ang mga tao mula sa Monster Academy. Hindi ko alam kung sino ang bamulong sa karamihan, at ito ay narinig ni Tang Wulan. Monster Academy. Ito ba ang Monster Academy na itinatag ayon sa mga patakaran ng Shrek Academy? Strong red dress, school uniform ba ito? Ito ay talagang kumikinang sa berdeng uniforme ng paaralan ng Shrek Academy. Hindi ba't may kasabihan, pula na may berde, kalokohan? Ito ay talagang kawili-wili. Sa gilid ng Monster Academy, naglalakad sa harapan ng isang matipunong lalaki na may kalbo ang ulo, mga 2 metro ang taas, may malalapad na balikat at malapad ang likod. Nakatayo siya roon na parang bundok, hinaharangan ang lahat sa likuran. Ang lakas ng hininga. Si Tang Wulan ay lihim na kahanga-hanga. Malabo, tila may nakita siyang madilim na pula sa mga mata ng taong ito. Pumasok ang taong ito, at ang masikip na waiting area ay agad na kumalat, bumigay ng landas, na nagpapahintulot sa kanya na humakbang pasulong. Si Tang Wulan at ang iba ay nakatayo sa gilid, at hindi nagtagal ay nakita ang iba na sumusunod sa matipunong kalbo na lalaki. Nang makita ni Tang Wulan ang taong naglalakad sa pangalawang pwesto, biglang naningkit ang kanyang mga mata. Kaninang umaga lang niya nakilala ang taong ito. Hindi ba ang 4 na prinsipe ng Star Luo Empire na si Dai Yian? Ang mas ikinagulat niya ay nasa likod pa rin siya. Ang 8 miyembro ng Monster Academy ay naglakad sa likuran, at ito ang kanyang Royal Highness Princess Dai Yuner ng Star Luo Empire. Pagkapasok ni Dai Yuner sa pinto, lumingalinga siya sa paligid na may hinahanap. Hindi nagtagal, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Tang Wulan, at pagkatapos ay tumawa siya. Dapat kong sabihin na ang prinsesa ay ipinanganak na napakaganda, at ang ngiting ito ay biglang naramdaman na parang 100 bulaklak ang namumulaklak. Ngunit hindi ko alam kung bakit, nang makita ang kanyang ngiti, naramdaman ni Tang Wulan ang lamig sa kanyang likod. Nang madaanan ng iba, tumakbo si Dai Yuner sa harapan at hinayla ang manggas ng matipunong kalbong lalaki na naglalakad sa unahan. Ang matipunong kalbo na lalaki ay lumingon sa kanyang ulo upang makita na siya iyon. Ang orihinal na nakakagat na aura ay biglang nabawasan, yumuko at ibinaba ang kanyang ulo, nakikinig sa sinabi ni Dai Yuner sa kanyang tainga. Pagkatapos ay itinaas ng lalaking ito ang kanyang ulo at tumingin kay Tang Wulan. Ang kanyang mga mata ay agad na naging madilim na pula, at sa sandaling nagbago ang kulay, ang hangin sa buong waiting area ay tila naging marahas. Maraming tao sa paligid ang hindi malay na umatras, lahat ay hindi nasisiyahan sa pagkamangha. Pagkatapos, ang matipunong kalbo na lalaki ay humakbang patungo sa direksyon ni Tang Wulan. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, ngunit hindi siya umatras. Siya ang kapitan ng pangkat ng Shrek. Paano siya naging mahina sa oras na ito? Ang mga mata ng kalbo ay naging madilim na pula, isang mahinang liwanag na lumalabas, at lumapit siya kay Tang Wulan sa ilang hakbang. Nabalitaan ko na binubuli mo ang kapatid kong si Yuner. Isang bagay na naiiba sa kanyang Mar-Angel na figure ay ang kanyang boses ay mababa at hindi partikular na malakas, ngunit siya ay may aura ng hindi galit at prestihiyo, at isang malakas na puwersang mapang-api. Pagbubuntis. Ngumiti si Tang Wulan nang walang pakialam, maraming paliwanag ang salitang bullying. Hindi ko alam kung alin ang tinutukoy mo. Ang pangalan ko ay Long Yu, at tinatawag akong Crazy Dragon ng lahat. Kilalanin. Iniunat ng kalbong lalaki ang kanyang malaking kamay kay Tang Wulan. Medyo madilim na pula ang balat ng kamay niya, at malaki ang palad niya, parang pamaypay. Ngumiti si Tang Wulan nang walang pakialam, iniunat ang kanyang kamay at nakipagkamay, Doro Continent, Shrek Academy, Tang Wulan.
Isang maikling pagpapakilala. Magkadikit ang dalawang malalaking kamay, at sa isang iglap, lahat ay may pakiramdam ng paningin na kumikinang sa lahat ng dako. Isang malakas na pakiramdam ng kasiyahan ang sumili sa mga mata ni Dai Yuner. Ha! Bastard, maglakas loob kang makipagkamay kay Kuya Long, patay na, patay ka. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, nanatiling hindi gumagalaw ang dalawang kamay na magkadikit. Sa palad ni Long Yu, ang madilim na pula ay halatang lumalim, habang ang palad ni Tang Wulan ay naging maputlang ginto. Parehong nagbigay ng pakiramdam ng katatagan bilang isang bundok. Biglang itinaas ni Long Yu ang kanyang ulo at marahas na tinitigan si Tang Wulan. Sa kanyang mga mag-aaral, ang madilim na pula ay parang isang malalim na puyo ng tubig. Nagbago din ang mga mata ni Tang Wulan, agad na naging isang pares ng gininto ang mata, gintong liwanag na sumisikat sa lahat ng dako, nakaharap sa madilim na pulang mata ni Long Yu, walang magawa. Nagkaroon ng pagkapatas ng higit sa 10 segundo, at ang mga braso ng dalawang panginginig ayon sa pagkakabanggit, ngunit walang kapansin-pansing nagbago. Okay, Kuya Long. Tumigil na tayo dito. Lumapit si Dai Yian at sinabi sa malalim na boses. Sabay na bumitaw sina Long Yu at Tang Wulan, walang ekspresyon si Tang Wulan, ngunit isang nakakabaliw na tingin ang sumilay sa mga mata ni Long Yu, haha, kawili-wili. Matagal na panahon na rin mula noong nakilala ko ang isang kawili-wiling kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay napakabata mo pa, kung ikaw ang sarap maging kasing edad ko. Haha, ha. Tumalikod si Long Yu at umalis sa gitna ng tawanan. Hinayla ni Dai Yian si Dai Yuner at sumunod sa likod. Ang kanang kamay ni Tang Wulan ay nasa likod niya, at siya ay may pakiramdam ng paningin habang siya ay nakatayo at nakatitig sa malayong mga bundok habang nakahawak ang kanyang kamay. Gayunpaman, tanging ang mga kaibigan na nakatayo sa tabi niya ang nakakakita na bahagyang nanginginig ang kanang kamay ni Tang Wulan. Ito, Kapitan. Mabilis na humakbang si Xi ng dalawang hakbang, bamulong sa tenga ni Tang Wulan. Umiling si Tang Wulan nang walang sinasabi. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa contest kanina lang. Ang kapangyarihan ni Long Yu na iyon ay masasabing makikita lamang sa buhay ni Tang Wulan. Ito ang unang pagkakataon na nawalan siya ng lakas mula nang magsimula siyang masira ang bloodline ng Golden Dragon King. Ang kapangyarihang nagmumula sa palad ni Long Yu ay parang isang malalim na bilangguan, ang mukha ni Tang Wulan ay kalmado, ngunit siya ay talagang nawala lahat. Ngunit maaari lamang siyang sumikat nang may gininto ang liwanag sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya mailabas ang mga kuko ng gintong dragon. Hindi sa ayaw niyang pakawalan, ngunit hindi niya ma-deform ang palad niya sa ilalim ng kontrol ng nakakakilabot na kapangyarihan ng iba. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Tang Wulan ng ganoong sitwasyon. Paanong hindi siya makakaramdam ng pagtataka sa kanyang puso? Ang lakas ng pinuno ng koponan ng Monster Academy na ito ay mailalarawan lamang bilang hindi maarok. Ang mas nakakatakot ay ang kabaliwan sa mata ng kalaban. Ito ay hindi isang tunay na kabaliwan. Talagang napakakalma niya. Ano ang kabaliwan ay ang fighting spirit kaysa sa kalikasan. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Tang Wulan ng napakasamang kalaban. Malinaw, naramdaman din ni Long Yu ang pagkakaiba sa pagitan ni Tang Wulan at ng kanyang sariling cultivation base, kaya nasa kanya ang huling pangungusap. Gaya ng sinabi niya, kung bibigyan pa si Tang Wulan ng 4 o 5 taon, kung magkapareho ang edad ng magkabilang partido, kung gayon ang lahat ay talagang walang katiyakan. Pero ngayon, ang kamay ni Guyu ay dahan-daang idiniin sa kanang kamay ni Tang Wulan, at dahan-daang itinurok ang malambot na enerhiya. Ang kanang kamay ni Tang Wulan ay tila nilubog sa maligamgam na tubig, at ang matinding sakit na tila nadurog noon ay biglang nabawasan ng husto. Naabutan ni Dai Yuner si Long Yu, na naglalakad sa unahan. Kuya Madman, bakit mo siya pinakawalan? Hindi ba't ang lakas mo ay nakapagturo sa kanya ng leksyon? Natawa si Long Yu at hinawakan ang ulo ni Dai Yuner, silly girl, mabagal na laruin ang magagandang laruan, at sapat na ang aral. Gayunpaman, talagang hindi inaasahan ang lakas niya. Nasa edad niya ako, kaya pero yun lang. Pero ngayon, bata pa siya. Halos sapat na ang pambubuli sa mga kabataan. Kapag nagsimula na ang laro at nakasalubong ko sila sa entablado, I will naturally not be crazy. When mercy, I will natural not be crazy sarili mo. Ito ay isang deal. Iniunat ni Dai Yuner ang kanyang maliit na daliri kay Long Yu. Ngumiti si Long Yu at ikanawit ang kanyang mga daliri, okay. Nangako sa iyo ang baliw na kapatid, kailan ka nabigo na gawin ito? Muli niyang hinaplos ang ulo nito na mahimbing. Hindi nasisiyahang sinabi ni Dai Yuner, huwag mong kuskusin ang aking ulo, ang aking buhok ay hinihila ng walang pinipili. Bagamat sinabi niya, hindi talaga siya tumutol. Lumabas si Xi para umikot, at nang bumalik siya, nagdala siya ng ilang impormasyon tungkol sa Dragon Madman. Mga kababalaghan na ipinanganak sa libu-libong taon. Nang marinig ng lahat sa Shrek Academy ang pagsusuring ito, medyo nagulat ang kanilang mga ekspresyon. Oo, iyon ang sinabi ko. Sinasabing si Long Yu, noong pumasok siya sa Monster Academy sa edad na 10, ang kanyang cultivation level ay umabot na sa 3 antas ng ring. Siya ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan, at noong siya ay 16, siya ay hindi magagapi sa mga mag-aaral ng Monster Academy.
Siya ang naging pinuno ng 7 makalangit na hari ng Monster Academy. At siya ang bihirang namumuno sa labas. May mga alamat lamang ngunit hindi alam ang tunay na lakas, ngunit sa kanyang antas ng pagtatanim, hindi bababasa ito ay isang panggubat na Armor Master. Narito ang mga sundalo para tumigil. Ngumiti si Xu Xiaoyan. Darating ang tubig. Mabilis na kumonekta si Le Zhengguo. Tumingin si Xi sa kanila, mas lalo pa kayong nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Sinabi ni Le Zhengguo, ginagawa lang namin ang aming makakaya. Kahit na matalo nila kami, hindi nila kami matatalo. Hindi umimik si Tang Wulan, ngunit nakita ng lahat na pamilyar sa kanya ang nagliliyab na apoy na nagninengas sa kanyang mga mata. Ito ang pakiramdam na ang fighting spirit ni Tang Wulan ay inapi. Kaya paano ang isang henyo na hindi pa ipinanganak sa loob ng 1,000 taon? Tingnan mo, nasa stage sila. Biglang sabi ni Xu Lizi. Napalingon ang lahat sa screen sa dingding ng waiting area. Gaya ng inaasahan, sa unang round ng laban ng koponan, lumitaw ang koponan ng Monster Academy. Ngunit sa 7 manlalaro sa field, walang dragon na baliw. Nakatayo lang siya sa labas ng court, na wala na ang nakakalokong amoy sa mukha niya. Ngunit nakatayo doon, nagbigay pa rin ito ng pakiramdam sa mga tao na parang isang karayom sa dagat. Matapos umakyat sa entablado, ang 7 iba pang miyembro ng Monster Academy ay halatang lahat ay napatingin sa kanya, at pagkakita sa kanya ay bahagyang tumango, ang kanilang sigla ay biglang tumaas. Walang suspense sa larong ito. Isang team lang ang banggaan at natalo ang kanilang kalaban. Ang commander ng pangkat ay talagang ika-4 na prinsipe na si Dai Yian. Ika-5 singsing, ika-5 singsing, ika-5 singsing, ika-5 singsing, ika-5 singsing, ika-5 singsing, ika-4 na singsing. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, ang mukha ni Xi ay naging mahirap ding tingnan. Sa 7 manlalaro sa Monster Academy, maliban sa prinsesa, lahat sila ay 5-ring cultivation base. Bukod dito, wala sa mga ito ang ordinaryong 5 singsing. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa kanila, walang lumitaw na dilaw na singsing ng espiritu. 3 sa mga miyembro ng koponan ang may lahat ng 5 purple spirit ring, at 3 sa kanila ay may black spirit ring. Si Dai Yian ay may 2 itim na spirit ring, at ang Dai Yuner ay naging kombinasyon ng 3 purple at 1 black spirit ring. Ang kalidad lang ng spirit ring, lahat sila ay dinurog ang kanilang mga kalaban. Tulad ng para sa kanilang lakas, ang larong ito ay hindi makikita. Mabilis kasi ang pagbagsak ng kalaban. Ang tanging bagay na makikita ay ang kanilang pagtutulungan ng ganap na taset. Mas nagulat din ang mga mata ni Tang Wulan, dahil hindi niya inaasahan na ang prinsesa ng sinaunang espiritu at prinsesa ay talagang isang henyo sa paglilinang. At the same age and the same spirit ring color as yourself, spoiled princess ba talaga ito? Talagang malakas ang koponan ng kinatawan ng Monster Academy na ito, at si Long Yu ay nagpakita na ng napakalakas na lakas bago pa man siya maglaro. Kung lahat sila ay mga one-word battle armor masters, malalampasan nila ang kanilang mga sarili ng higit sa isa sa mga tuntunin ng kabuuang lakas. Kung one-on-one, na may hindi inaasahang at biglaang pagsabog, maaari pa rin nilang talunin ang one-word armor master, kung gayon sa kaso ng team battle, ang kalaban ay ang one-word armor master, at mayroon pa silang maliit na pagkakataon. Hindi. Higit pa rito, dahil ang Monster Academy ay ang unang akademya ng buong Star Luo Empire, paano magiging pareho ang mga one-word armor master sa kanila sa mga ordinaryong one-word armor masters? Ano ang pangunahing layunin ng Shrek Academy, naaalala mo ba? Isang malamig na boses ang narinig sa pandinig ng lahat sa sandaling ito. Lumingon sa likod si Tang Wulan at ang kanyang mga kasama, nagtataka kung nasa likuran na nila si Wu Changkong. Iyon ay upang lumikha ng mga himala. Tanong at sagot ni Wu Changkong. Laging gagawa ng mga milagro si Shrek. Maniwala ka sa iyong sarili. Naikuyom ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao ng hindi namamalayan, at ang kanyang mga mata ay naging nakatuon. Isang makabuluhang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Wu Changkong. Lumapit siya sa mga alagad at tumayo doon na nakapikit at nagpahinga. Sa katunayan, ang kaibuturan ng kanyang puso ay hindi kailanman kasing tahimik ng ibabaw. Nang dumating si Tang Wulan at ang iba pa, dumating na siya, ngunit hindi siya dumating upang makipagkita. Sa makatuwid, ang nakaraang banggaan ni Tang Wulan at Long Yu ay nasa kanyang mga mata. Ang iba't ibang cultivation base ay natural na may iba't ibang pananaw. Nang tuluyang umalis si Long Yu na may malakas na tawa, naramdaman ni Wu Changkong ang isang pakiramdam na halos parang isang hayop. Minsan ay nakatagpo siya ng isang mabangis na hayop sa pinakamataas na antas ng Spirit Tower ng Spirit Tower. Ang binata mula sa Monster Academy ay ngayon lang naglabas ng hininga na halos kapareho ng mabangis na hayop. Nangangahulugan ito na siya ay pinarangalan bilang hindi pa isinisilang na wizard ng Monster Academy na hindi nangangahulugang walang batayan. Kung isa-isa ang isa, napagtanto ni Wu Changkong na wala siyang ganap na katiyakan na mananalo. Mangyari pa, hindi niya kailanman sasabihin sa kanyang mga alagad ang mga salitang ito. Hindi lubos na alam ni Tang Wulan at ng iba pa kung anong nakakatakot na kalaban ang kanilang haharapin. At sa edad na ito, walang sinuman ang maaaring magdala ng ganoong pressure kay Wu Zhangkong, kahit sa Shrek Academy.
Sa sandaling ito, ang mga young Soul Master sa waiting zone ay muling humiwalay sa gilid, at bumalik ang Monster Academy team na naka-red attire. Naglakad pa rin si Long Yu sa harapan. Pagkapasok niya sa pinto, natural na bumaba ang kanyang tingin kay Tang Wulan, at isang nakakatawang ngiti ang lumitaw sa kanyang determinadong mukha, at lumakad siya palayo. Iniunat ni Dai Yuner ang kanyang hinlalaki kay Tang Wulan, at pagkatapos ay dahan-daang bumaba, itinuro ang kanyang hinlalaki sa lupa. Pinanood sila ni Tang Wulan na umalis ng walang ekspresyon. Sa sandaling ito, ang kanyang malambot na kamay ay pumikit sa kanyang palad. Team fight, kasali ako. Ang patag na boses ay walang masyadong mood swings, ngunit sa sandaling ito, napuno na ng boses na ito ang puso ni Tang Wulan. Hindi niya namamali na kinuyam ang kamay na iyon. Ang talahanayan ng kompetisyon para sa mga laban ng koponan ay malinaw na mas malaki kaysa sa mga nauna, na umaabot sa halos 300 metro ang lapad. Bukas na bukas ang ibabaw ng malaking game table. Ang kalasag ay mas malakas din. Magsisimula na ang ikatlong round ng laro. Sumakay si Tang Wulan at ang kanyang mga kaibigan sa entablado. Sa tapat nila, may grupo ng mga kalaban na nakadilaw na costume. Ang mga kalaban ay tumingin kay Tang Wulan at ang kanilang mga mata ay halatang puno ng pag-iingat. Bago pa naghihintay ang lahat sa battle zone, nakita na nila ang isa't isa. Nagpaligsahan sina Tang Wulan at Long Yu para sa lakas, kahit sa ibabaw, parang hindi sila nawawalan ng hangin. Paanong ang ganitong kalaban ay hindi magpapainggit sa mga tao? Pagsisimula ng laro. Sa utos ng referee, nagsimula ang unang round ng team battle ng Shrek. Ang 7 manlalaro ay sina Tang Wulan, Ye Xinglan, Yuan Enyahui, Xi, Le Zhenghao, Xu Xiaoyan, at Xu Lizi. Hindi naglaro si Guyu bilang kapalit. Sa pagsisimula ng laban, sina Tang Wulan, Ye Xinglan at Yuan Enyahui, silang tatlo ay sumugod na parang mga pana. Ang figure ni Xi ay kumislap at nawala sa likod ni Yuan Enyahui. Inilabas ni Xu Lizi ang kanyang kanang kamay, at mabilis na naabutan ng mga bonds ang mga figure na tumatakbo sa harap nila, at kinuha ng lahat ang mga ito ng pabalik-balik at pinasok sa pasukan. Ang figure ay biglang naging magaan at maliksi, at ang bilis ay tumaas. Banayad na maliliit na meat bonds. Kung titingnan mo ang ibaba mula sa isang mataas na lugar, makikita mo na ang pagbuo ng 7 miyembro ng Shrek Academy ay medyo out of touch. Medyo malayo ang 4 na taong sumusugod sa harapan sa 3 tao sa likod. Sina Le Zhenghao, Xu Xiaoyan at Xu Lizi ay nagtipon at sumulong, ngunit ang bilis ay halatang mas mabagal. Hinarap sila ng 7 espiritu ng kalaban ngunit hindi naghiwa-hiwalay ang kanilang mga porma sayon. Ang 7 sa kanila ay nanatiling pare-pareho, na bumubuo ng isang tatsulok na porma sayon ng labanan at mabilis na sumulong. Sa unahan ay isang binata na katamtaman ang tangkad, na may 5 spirit ring na tumataas sa ilalim ng kanyang mga paa, 2 dilaw at 3 purple, medyo karaniwang spirit ring. Ang kanyang martial spirit ay lubhang kakaiba, ito ay talagang isang fan, at nakita niya ang spirit ring na kumikinang sa kanyang katawan, at ang fan sa kanyang kamay ay mabilis na lumaki, at siya ay marahas na kumaway sa direksyon kung saan si Tang Wulan at ang iba pa ay sumugod. Biglang umihip ang malakas na hangin, at naging marahas din ang daloy ng hangin sa playing field. Ang martial spirit ng wind attribute. Nanguna si Tang Wulan, nagmamadaling pumunta sa harapan, ang kanyang katawan ay kumikislap ng gininto ang liwanag, ang gininto ang dragon na katawan ay pinakawalan, at siya ay tumayo ng husto laban sa marahas na hangin, at ang kanyang bilis ay hindi nabawasan. Si Ye Xinglan at Yuan Enyahui ay may lihim na pagkakaunawaan, nagtago sa likod ni Tang Wulan. Kasama ni Xi, silang 4 ay bumuo ng isang tuwid na linya, na sumasalungat sa bug zone ng hangin hanggat maaari. Si Tang Wulan ay humakbang pasulong, isang bug zone ng hangin ang dumaan, ngunit ang kanyang mga hakbang ay napakatatag, at ang distansya sa pagitan niya at ng kalaban ay napakalapit na. Namilog ang mga mata ng kalabang binata, at ang ikalimang singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag. Hindi siya nagtipid kahit kaunti, at direktang inilabas ang kanyang pinakamalakas na paraan. Ito ay karanasan sa labanan at karunungan. Nang marinig ko ang papuri ni Long Yu kay Tang Wulan sa waiting zone noon, natural na hindi niya ituring ang kanilang edad bilang sukatan ng lakas. Lahat ng tao sa Shrek Academy ay tila wala sa ugnayan, ngunit ito ay nagpapatunay din ng isang bagay mula sa gilid, iyon ay, ang kanilang sariling pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay sapat na malakas at sila ay may buong tiwala sa kanilang sarili. Sa kasong ito, hindi na kailangang subukan ang anuman. Direktang gamitin ang pinakamalakas na paraan upang sugpuin ang mga kalaban at lumikha ng mga pagkakataon para sa mga kasama. Kumaway ang malaking ventilador, at ang bug zone ng hangin ay napalitan ng isang asul na buhawi, at dumiretso sa harap na si Tang Wulan upang durugan ito. Tornado Storm, ito ang pinakamalakas na spirit ability nitong leading young man. Nagtaas ng kilay si Tang Wulan. Sa sandaling ito, ang boses ni Yuan Enyahui ay nagmula sa kanyang likuran, hayaan mo akong pumunta. Isang figure ang biglang bumangon sa hangin mula sa likod ni Tang Wulan, at ang figure ay mabilis na lumaki sa hangin. Ang 4 na spirit ring ay umakyat, at ang 3 at 4 na spirit ring ay nagniningning.
Laking gulat ng batang nakadilaw na nakasuot ng ulo nang makitang nahulog mula sa langit ang isang behemoth na mahigit 5 metro ang taas at direktang tumama sa kanyang buhawi, at pagkatapos ay gumuho ang kanyang buhawi. King Kong Titans, Troll Titans. Anuman ang opensa, depensa o lakas, ang lakas ni Yuan Yahui ay talagang kakilakilabot. Ang kanang kamao ay hinampas ng marahas, at ang hindi nakikitang presyon ay dumating kaagad. Nang mag-react na lang ang nakadilaw na damit na binata, wala na siyang oras para ilagay ang pamaypay sa harap ng kanyang dibdib. Boom! Kahit na may pamaypay, lumipad siya at bumangga sa kanyang kampo. Ang King Kong Titans at ang Troll Titans ay nag-boost ng air cannon, kahit na si Tang Wulan ay kailangang gamitin ang Golden Dragon para umakyat sa langit para maging hardwired. Higit pa rito, ang kakayahan ng kalaban ay hindi ang banggaan ng lakas at head-on. Si Tang Wulan, XCXC, at Ye Xinglan ay parang tatlong kamay na matutulis na talam, at habang sumasabog si Yuan Yahui, sumugod sila sa kampo ng kalaban. Ang susunod na hakbang ay lumiligid. Bago sila nasa kalagitnaan, huminto sina Le Zhengguo, Xu Xiaoyan, at Xu Lizi. Tapos na ang laro. Ang mga salita ng isang purong 5-ring Soul King sa halip na isang salitang Armor Master ay hindi magiging malaking banta sa kanila. Ngunit sa katunayan, saan ito napakadaling lumitaw bilang isang Master Armor ng labanan. Ang unang round ng laban ng koponan, panalo. Ang pakiramdam ng tagumpay ay palaging mabuti, ngunit si Tang Wulan ay hindi masyadong nasiyahan dito. Siya ay palaging isang napaka-crisis conscious na tao. Ngayon, ang panggigipit ni Long Yu sa kanya ay napakalaki. Bilang isang kapitan, kung gusto niyang pangunahan ang kanyang mga kasosyo upang talunin ang isang malakas na kaaway, kailangan muna niyang maging sapat na malakas. Sa makatuwid, mayroon na siyang desisyon sa kanyang puso. Pagkatapos ng laro, nang walang anumang pagkaantala, bumalik si Tang Wulan sa hotel nang mabilis hanggat maaari. Sinabihan ang lahat na huwag siyang yayaing kumain sa tanghali, nagkulong siya sa silid. Oras na. Ang malalim na dagandong ng dragon ay tahimik na umalangaw-ngaw, ang mga mata ni Tang Wulan ay nakapikit, ang kanyang mga iniisip ay nagtulak sa kanyang chi at dugo sa malas, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay sumanib sa chi at dugo, dahan-daang tumataas, matatag at determinado, at umaangat sa direksyon na iyon. Ang selyo ay puno na ng mga bitek. Nang dumating ang impact, naramdaman lamang ni Tang Wulan ang isang malakas na putok sa kanyang katawan, at ang selyo ay agad na nabasag. Ang diwa ng Golden Dragon King ay lumabas ng masigla at biglang sumugod sa dugo, galit na galit. 49 na araw ng matapang na pagsasanay sa dulo ng buhay at kamatayan, ang pangalawang ebolusyon ng martial soul, at ang pambihirang tagumpay sa ika-40 antas ng paglilinang, lahat ay nagdulot sa katawan ni Tang Wulan na sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Sa makatuwid, ang paglagpas sa Golden Dragon King Seal sa pagkakataong ito ay ang pinakamadaling panahon din niya. Ang mga meridian sa buong katawan ay puno ng masasakit na sensasyon, ngunit wala na sa kanila ang masakit na damdamin ng dati. Hindi niya kailangan ng anumang espiritual na bagay upang tulungan siya, malinaw na ramdam niya ang mga pagbabago sa kanyang katawan ng paunti-unti. Ang Golden Dragon King na si Jinghua na nagmamadaling lumabas sa selyo ay napakatingkad na ginto, ito ay isang kristal na malinaw na ginto, ito ay nangingibabaw at malakas, kahit na may kabaliwan. Nagmamadali ito mula kaliwa pa kanan, na para bang gustong makahanap ng isang pambihirang tagumpay. Pinakilos ni Tang Wulan ang kanyang enerhiya at dugo para gabayan ang hari ng Golden Dragon na si Jinghua sa kanyang sariling dugo. Ang Zuanchen art ay gumagana ng maraming beses na mas mabilis kaysa sa normal, at sinisipsip nito ang enerhiya na nilalaman ng Golden Dragon King na si Jinghua sa patuloy na pag-ikot. Nais niyang maging mas malakas, kailangan niyang maging mas malakas, upang pangunahan ang kanyang mga kasosyo na malampasan ang mga hadlang at labanan ang mga malalakas na kaaway. Para manalo, kailangan nating manalo. Ang malakas na ambisyon na naging pinakamalakas na pakikipaglaban ay babangon sa puso. Ang mga mata ni Tang Wulan ay puno ng sigasig, at ang mga pupil ng kanyang mga mata ay unti-unting naging mga vertical pupil, at ang mga golden light na pattern ay agad na kumalat sa kanyang buong katawan. Ang mga piraso ng gintong kaliskis ay nagsimulang mag-drill out mula sa kanang kamay, at mabilis na kumalat paitaas, sa ibabaw ng mga balikat, sa ibabaw ng dibdib, at kumalat sa kanyang kaliwang balikat, at pagkatapos ay ang bilis ay nagsimulang bumagal at dumaloy ng dahan-dahan pababa. Ang sakit ay ganap na nasa loob ng nakokontrol na saklaw, at mas malinaw itong nararamdaman ni Tang Wulan. Sa ilalim ng paglusot ng Golden Dragon King na si Jinghua, ang kulay ng kanyang mga meridian at buto ay naging mas maningning, at naramdaman pa niya ang espiritu ng Jinyu at Tyrannosaurus Rex. Cheers! Sa tuwing masisira ang selyo ng Golden Dragon King, makikinabang din sila sa pagiging bahagi ng kaluluwa at katawan ni Tang Wulan. Naunawaan ni Tang Wulan na ang dahilan kung bakit pinili ni Tyrannosaurus na maging kanyang kaluluwa ay hindi dahil sa kanyang marangal na kagandahan ng personalidad, ngunit dahil sa pagkahumaling ng kanyang Golden Dragon King na bloodline dito. Umikot ang gintong halo, lumampas sa siko ang kaliskis ng kaliwang braso at dahan-dahan pa ring bumababa. Pinananatili ni Tang Wulan ang kanyang kalooban bilang kalmado hanggat maaari, ngunit hindi maiiwasang lumitaw ang pananabik. Dahil may pinag-iisipan siya kung ano ang susunod na mangyayari.
Ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ay gumagalaw ng mas mabilis, at ang bilis ng pagsipsip ng Golden Dragon King Jinghua na dinala ng ikalimang selyo ay naging mas mabilis din. Ang ginintoang kulay ay patuloy na kumalat pababa, at ang mga piraso ng ginintoang hugis brilyante na kaliskis ay lumabas mula sa ilalim ng balat na may pangangilig at pangangilig. Ito ay isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Tang Wulan nang masira ang mga nakaraang seal. Sa wakas, ang mga kaliskis ay umabot sa palso at patuloy na bumababa ng matatag. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang buong kaliwang kamay ay nagsimulang dumanas ng matinding sakit, ang mga buto ay nagsimulang gumawa ng mga ngiping langit-ngit, ang mga palad ay nagsimulang lumaki, at ang mga meridian ay nagsimulang lumaki. Ang mga buto ay tumutusok sa balat at nagiging matutulis na kuko. Golden at matigas. Madilim na ginto, pagsasanib. Ang malakas na pakiramdam ng lakas ay bumalik din sa kaibuturan ng espiritu ni Tang Wulan, masakit. Ang 10 daliri ay konektado sa puso, at ang mga pagbabago sa palad ng kanyang kamay ay nagparamdam kay Tang Wulan na parang siya ay mapupunit. Ngunit kailangan niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at magtiyaga. Malapit na itong magtagumpay. Ang Golden Dragon Claw ay palaging ang kanyang pinakamatulas na sandata. Kapag ang isa ay naging dalawa, ang kanyang pagiging epektibo sa labanan ay maiisip. Kahit na walang Golden Dragon Dane Claw sa kanyang kaliwang kamay, ang offensive at defensive na kakayahan ng Golden Dragon Claw mismo ay sapat na upang bigyan si Tang Wulan ng malaking improvement. Higit pa rito, ang pagtaas ng kapangyarihan sa bloodline ay magbibigay daan sa Tang Wulan na gumawa ng mahusay na pag-unlad sa lakas, bilis, kakayahan sa pagtatanggol at kaligtasan. Naniniwala si Tang Wulan na kung ang kanyang katawan ay maaaring ganap na masakop ng mga kaliskis ng dragon sa hinaharap, kung gayon ang kanyang pisikal na lakas ay malamang na hindi magiging mas mababa sa isang salita na Battle Armor Master. Sa ilalim ng pressure, pinili niyang basagin ang ikalimang selyo at pagbutihin ang kanyang lakas. Napagpasyahan ito nang marinig niya ang nakakalokong tawa ni Long Yu. Sa wakas, tumigil ang matinding pananakit, sinundan ng mas masakit na pamamanhid, gumagaling ang balat, at lumalaki ang mga kaliskis. Malabong naramdaman ni Tang Wulan na ang kaliwang kamay na Golden Dragon Claw ay bahagyang naiiba sa kanang kamay Golden Dragon Claw. Ang espesyal na epekto na nakakabit sa kanang kamay na Golden Dragon Claw ay bagsak, kung gayon, hindi ba ang kaliwang kamay ay gininto ang Dragon Claw ay naninira? Kung hindi, ano ito? Hindi ko alam kung gaano katagal, naramdaman lang ni Tang Wulan na puno ng pawis ang kanyang katawan, at sa wakas ay kumalma ang Golden Dragon King na si Jinghua na enerhiya sa kanyang katawan. Ito ang pinakamaikling oras na inabot niya para masira ang selyo, at ito rin ang pinakamalalim niyang naramdaman. Gaya ng sinabi ni Old Tang, ang enerhiyang nakapaloob sa selyo ng Golden Dragon King ay isang tibak na may 2 talam para sa kanyang sarili. Ngunit hindi bababa sa kasalukuyang punto ng view, ang lahat ng dulot nito sa sarili nito ay mga benepisyo, at ito ay tiyak dahil sa pagpapabuti na hatid ng Golden Dragon King na si Jinghua na mayroon ito ngayon. Sa makatuwid, si Tang Wulan ay walang labis na takot sa kapangyarihang ito ngayon, ngunit mas nagpapasalamat siya. Kung wala ang 18 Golden Dragon King seal sa kanyang katawan, wala na siya ngayon. Hanggat ang gayong matatag na sitwasyon ay pinananatili, ang mga selyo ay natatanggal ng isa-isa, at ang sariling mga tagumpay sa hinaharap ay maiisip. Katulad ng sinabi ni Long Yu, oras lang ang kailangan niya. Hanggat mayroon siyang sapat na oras upang lumaki, tiyak na magiging isang superpower. Madilim at mabigat ang langit sa labas, tumalbog si Tang Wulan sa kama, hinubad ang kanyang damit ng dalawa, at pumasok sa banyo. Nahugasan ng mainit na paliguan ang seal na sumisipsip sa paglabas ng Golden Dragon King na si Jinghua. Bagamat siya ay medyo mahina sa espiritu, hindi pa rin komportable si Tang Wulan sa nakakapreskong pakiramdam sa kanyang katawan. Pinisil niya ang kanyang kaliwang kamay, at isang malakas na pakiramdam ng lakas ang kusang lumabas. Ang Golden Dragon Claw ay nahahati sa dalawa, na siyang pinakadirekta at purong pagpapabuti. Ngunit ano ang mga espesyal na epekto na hatid ng Golden Dragon Claw? Lumakad si Tang Wulan sa dingding, umikot ang chi at dugo, tinakpan ng kaliskis ang kanyang mga kamay, at sabay na lumitaw ang isang pares ng mga kuko ng gintong dragon. Sa ibabaw, walang pagkakaiba sa pagitan ng 2 Golden Dragon Claws. Tanging kapag ang kanang kamay ay hinihimok ang Golden Dragon Deinonychus, ito ay lalago muli, na iba sa kaliwa. Walang kamalay-malay na idiniin ni Tang Wulan ang kaliwang Golden Dragon Claw sa dingding. Kung ang kuko ng gintong dragon sa kanang kamay, ginawa niya ito, at ang lugar kung saan nahawakan ang dingding ay agad na magiging pulbos at mabilis na kumalat sa paligid. Gayunpaman, nang dumampi sa dingding ang kaliwang Golden Dragon Claw ni Tang Wulan, lumitaw ang isang nakakagulat na eksena. Mabilis na kumalat ang sunod-sunod na bitik sa paligid na nakasentro sa lugar na kanyang nahawakan. Sa isang buntong hininga lang ay may malalaking bitik sa buong dingding. Ito ay nagmamadaling binawi ni Tang Wulan ang Golden Dragon Claw, sa susunod na sandali, naintindihan niya. Ang katangian ng kaliwang kamay na Golden Dragon Claw ay hindi upang basagin, ngunit upang mapunit. Oo, ito ay napunit. Ang isang mas malapit na pagtingin ay nagpapakita na ang dulo ng kuko ng kanang kamay na Golden Dragon Claw ay katulad ng isang kono, habang ang loob ng kaliwang kamay ay ang Golden Dragon Claw tip ay matalim,
medyo tulad ng mga ngipin ng tigre. Ang dalawa ay pareho sa ibabaw, ngunit ang kanilang mga panloob na pag-andar ay ganap na naiiba. Nakakabasag at nakakapunit, iba't ibang mga espesyal na epekto, ngunit lahat ay malakas. Kung hindi gabi sa ganitong oras, o sa hotel na ito, talagang gustong gumawa ng mahabang dagandong ni Tang Wulan. Ang malakas na pakiramdam ng lakas ay sumaklaw sa lahat ng ginintoang kaliskis sa dibdib, balikat at braso. Napakasarap talaga ng pakiramdam na ito. Talagang inaasahan ko ang mga pagbabagong dulot ng pagsira sa ika-6 na layer ng selyo ng Golden Dragon King sa hinaharap. Sa oras na iyon, magdaragdag ako ng isa pang gintong singsing ng espiritu ng dugo at dugo. Isang pares ng Golden Dragon Claws ang dumampi sa kanyang harapan, na gumawa ng malutong na tunog ng ding. Kakaibang, isang gintong halo din ang tumalsik. Ang malutong na tunog ng banggaan ay nagpalinaw sa isipan ni Tang Wulan, at ang mga kaliskis na lumitaw sa kanyang katawan ay sunod-sunod na itinayo, at ang hugis diamante na matalim ay nakaturo palabas, matalim at matalim. Gumalaw ang pag-iisip ni Tang Wulan, at muling sumara ang mga kaliskis at nilapat sa katawan. Anong nangyayari dito? Ang hindi malay na malas na chi at dugo ni Tang Wulan ay humimok ng dugo, dalawang bilog ng gintong singsing ng espiritu ang bumangon, at ang katawan ng gintong dragon ay pinakawalan. Sa mga oras na ito, dahil nasa kwarto siya, buong-buo niyang pinagmamasdan ang pagbabago ng katawan niya ng hubot-hubad. Ang katawan ng ginintoang dragon ay gumagawa din ng proteksyon sa sukat, ngunit iyon ay ilusyon. Sa madaling salita, ang enerhiya ng dugo ay binago sa ilusyon na enerhiya. Pinuprotektahan ng kaliskis ang bawat sulok ng katawan. Hanggat payag si Tang Wulan, kahit ang mukha ay kayang takpan. Gayunpaman, ang mga kaliskis na lumitaw sa pagsipsip ng kakanyahan ng Golden Dragon King ay naiiba. Sila ay tunay na kaliskis na lumaki sa katawan ni Tang Wulan. Ang ganitong mga kaliskis ay siksik at siksik, kaya kung saan siya ay may mga tunay na kaliskis at gintong mga kaliskis ng enerhiya ng dragon na pinagsama-sama, ang depensa ang pinakamalakas. Ngayon ang kanyang mga braso, kamay, balikat, dibdib, at itaas na bahagi ng kanyang likod ay natatakpan na ng gintong kaliskis. Matapos mailabas ang katawan ng ginintoang dragon, mukhang ang buong katawan ay natatakpan ng kaliskis sa kabuuan, ngunit si Tang Wulan mismo ay nararamdaman na kung saan may mga tunay na kaliskis, ang depensa ay magiging mas malakas at ang pagtaas ay mas malaki. Muling nagdampi ang mga kuko ng Golden Dragon ng magkabilang kamay sa isa't isa, sa pagkakataong ito ay nagdagdag ng lakas si Tang Wulan. Mula sa banggaan kanina lang, naramdaman niya na ang mga kuko ng gintong dragon ay hindi makakasama sa isa't isa. Ding! May malutong na sigaw. Muling kumalat ang gintong halo. Sa pagkakataong ito, mas malinaw itong nakita ni Tang Wulan, sunod-sunod na bumukas ang kaliskis sa kanyang itaas na katawan. Walang alinlangan na sa ilalim ng sitwasyong ito, ang kanyang katawan ang pinakamahusay na sandata. Bahagyang nakabuka ang kaliskis na dala ng katawan ng Golden Dragon, ngunit iba ang pakiramdam. Ito ay higit sa proteksyon at pagtaas ng kapangyarihan. Ang tunog na ginawa ng banggaan ng Golden Dragon Claws ay mayroon ding amplifying effect kay Tang Wulan. Bagamat hindi ito isang tunay na kakayahan ng Chi at Blood Spirit Ring, sa isang kahulugan, ito ay maihahambing sa kakayahan ng espiritu ng isang pangkalahatang master ng espiritu. Sa hindi inaasahan, may mga ganitong benepisyo. Paanong hindi matutuwa si Tang Wulan? Tila maraming lugar upang bumuo ng dugo ng Golden Dragon King mismo. Nagpakita ng malamig na liwanag si Tang Wulan sa kanyang mukha, itinaas ang isang pares ng Golden Dragon Claws sa kanyang harapan, tumingin sa mga spiral lines malapit sa claw tip, at naramdaman ang malaking pakiramdam ng kapangyarihan na nakapaloob dito. Ang ngiti ni Tang Wulan ay hindi maiwasang maging mas matindi. NS. Ang sarap sa pakiramdam. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at ang mga buto sa kanyang katawan ay umungol, ang mga kaliskis sa ibabaw ng kanyang katawan ay natipon, ang lahat ay bumalik sa normal. Parang malabo, lumakas ang katawan niya. Ngayon ang kanyang tangkad ay maihahambing sa mga matatanda. Ang kanyang mga kalamnan ay malakas, hindi ang uri ng labis na lakas, ngunit ang mga balikat ay malapad at ang likod ay malapad. Ang mga linya ng bawat kalamnan ay tama at matatag. At ang mga nababanat na kalamnan ay tila naglalaman ng lakas ng pagsabog. 8-pack abs, malinaw na linya ng sirena, payat at makapangyarihang mga binti, ito ay isang perpektong gawa ng sining. Dragon Loco. Ang sarap sa pakiramdam na may goal. Pagkatapos ng ilang araw ng kompetisyon, ang kapaligiran sa buong Starluo City ay nagniningas na. Malupit ang knockout, at tinapos ng mga Soul Master na natalo sa unang round ang kanilang triennial event. Para sa mga Soul Master na higit sa 18 taong gulang, ito ang huling pagkakataong lumahok sila sa Continent Young Senior Soul Master Elite Competition. Pero kahit tapos na ang sarili nilang laro, hindi sila madaling umalis. Kailangan nilang makita kung anong antas ng lakas ang maaaring makamit ng malalakas sa mga kapantay ngayon. Si Ling Waxi ay isa sa mga tao sa ranggo na ito. Masasabing siya rin ang pinakamalungkot na contestant sa unang round. Bilang isang one-word battle armor master, bilang isang 5-ringed Soul King.
Ang kanyang layunin ay makapasok sa hindi bababa sa nangungunang 32 ng mga individual na kompetisyon, ngunit hindi niya ito inaasahan sa anumang kaso. First round pa lang. Siya ay naalis, at ito pa rin ang nagparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na pag-alis. Hindi man masyadong pinagsabihan ng guro ang kanyang sarili, alam niya na ang dahilan kung bakit siya natalo sa laro ay higit pa dahil hindi niya binigyan ng sapat na atensyon ang kanyang kalaban sa panahon ng laro. Ito ang pangunahing dahilan ng pagkatalo sa laro. Ang biglaang explosive power ng kalaban at ang mga sumunod na combo ay nagpatalo sa kanya nang hindi man lang nagpakita ng epekto ng kanyang sariling battle armor. Bagamat malakas ang kalaban, malakas ang kapangyarihan ng opens iba. Ngunit kung maaari mong gawin ang lahat, ang pagkakataong manalo ay napakalaki pa rin. Kung tutusin, komprehensibo ang pagtaas ng battle armor. Kahit na ang kanyang battle armor ay hindi partikular na makapangyarihan, isa rin itong tunay na one-word battle armor. Hindi talaga siya kumbinsido. Paano kung bigyan ng Diyos ang iyong sarili ng isa pang pagkakataon? Gayunpaman, walang tunay na kakayahang lumingon sa nakaraan sa mundong ito pagkatapos ng lahat, ang nakaraan ay maaari lamang maging nakaraan. Pagkatapos ng ilang araw ng sakit at panghihina ng loob, nag-cheer up siya sa wakas. Pagkatapos ng lahat, sa edad na ito, ang mga taong maaaring maging isang battle armor master ay bihira sa buong kontinente. Ang kanyang psikolohikal na pagtitiis ay medyo namumukod tangi kumpara sa kanyang mga kapantay. Tumayo ng tuwid, huwag bumaba. Sinabi niya sa kanyang sarili sa kanyang puso na gusto rin niyang makita kung hanggang saan ang mararating ng taong nakatalo sa kanya sa kompetisyong ito. Imposibleng hamakin siya ng bawat malakas na lalaking nakatagpo niya. Power attack system, purong kapangyarihan. Nakakatakot na opens iba at nagtatanggol na kapangyarihan, pati na rin ang kakayahang mag-react. Ito ang pagsusuri ni Ling Waxi kay Tang Wulan. Opisyal na magsisimula ngayong araw ang ikalawang round ng one-on-one match. Kung ikukumpara sa unang round, ang bilang ng mga tao ay nabawasan ng kalahati, at ang bilis ay natural na magiging mas mabilis. Tinatayang ang ikalawang round ng laro ay makakapagdesisyon ng mananalo sa loob ng 2 araw ng hindi hihigit. Maagang umaga, dumating si Ling Waxi sa labas ng Xingluo Stadium. Sa labas ng stadium, mayroong 16 na malalaking screen. Bago magsimula ang laro, patuloy na i-scroll ng screen ang listahan ng mga manlalaro at ang mga resulta ng draw. Ang mga nakaraang knockout ay iginuhit ng Soul Guidance System, na patas at puno ng kawalan ng katiyakan. Nasaan siya? Tang Wulan. Dapat itong pangalan. Patuloy na hinahanap ni Ling Waxi ang pangalan ni Tang Wulan sa malaking screen. Sa kakayahan ng kanyang guro, hindi mahirap maghanap ng ilang tiket. Gayunpaman, ang bilang ng mga kalahok ay talagang napakarami, matagal na siyang naghahanap, at hindi pa niya nakikita ang 3 salitang Tang Wulan na lumabas. Sa sandaling ito, ang mga tao sa labas ng Xingluo Stadium ay biglang nagkagulo. Sa mga mata ni Ling Waxi, maraming gintong salita ang lumitaw. Ang listahan na nakascroll sa malaking screen ay orihinal na asul sa isang puting background, napakakapansin-pansin. Ngunit sa oras na ito, isang gintong suffix ang idinagdag sa mga pangalan sa listahan. Ang gintong suffix ay isang maliit na grupo, bilog, ngunit may malaking bibig na nakabuka. Nang makita ang pattern na ito, hindi maiwasan ni Ling Waxi na magulat. Monster Academy, ang gintong label ay kumakatawan sa Monster Academy. Tanging ang mga kalahok ng Monster Academy ang maaaring magkaroon ng ganoong karangalan. Wala siyang selos sa puso, pero iniisip din niya na kapag nakilala ng isang taga-Halimaw Academy ang lalaking nakilala niya, madali niya itong crush. Napakalinaw ng mga gintong titik ng Monster Academy, at puno ng sigasig ang mga kaguluhan ng mga tao. Para sa Star Luo Empire, ang Monster Academy ang kanilang banal na lupain. Laging. Sa unang round ng individual na kompetisyon, ang mga mag-aaral ng Monster Academy ay may pribilehyo ng buys. Ito ang naging panuntunan sa loob ng maraming taon, at ito ay nakuha ng mga mag-aaral ng Monster Academy sa kanilang mahusay na mga resulta sa bawat kompetisyon. Nang mapuno ng emosyon ang puso ni Ling Waxi, bigla niyang nakita ang pangalan na matagal na niyang hinahanap. Ang ika-163 laro, ang sumo, laban kay Tang Wulan. Pareho silang may mga numero sa likod ng kanilang mga pangalan, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay nasa likod ng pangalan ni Sumo ay ang gintong marka ng halimaw na binibigyang pansin ng lahat. Ito. Kahit na kinasusuklaman ni Ling Waxi si Tang Wulan, hindi niya maiwasang mamangha nang makita niya ang talahanayan ng laban. Labag talaga sa langit ang swerte ng lalaking iyon no. Sa unang round, bumangga ako sa aking sarili bilang isang Battle Armor Master, ngunit sa ikalawang round, direkta kong nabangga ang mga contestant ng Monster Academy. Ang bawat kalahok sa Monster Academy ay ang pinakamalakas sa pangkat ng edad na ito. Sa pinakakakilabot na panahon, lumahok sila sa 8 tao at nanalo sa nangungunang 8 resulta sa isang kompetisyon. May isip ang lakas nito. Bagamat may tiwala si Ling Waxi sa kanyang sarili, hindi niya naramdaman na kaya niyang talunin ang mga halimaw sa Academy. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, isang bakas ng saya at katahimikan para kay Tang Wulan ang bomb-alot sa kanyang puso. Dapat, deserve ito. Ngayon ito ay depende sa kung paano ka matalo sa laro. Hindi ko alam kung makakatagal siya ng 5 minuto.
Siyempre hindi alam ni Tang Wulan kung ano ang iniisip ni Ling Wuxi. Sa oras na ito, ang kanyang mga tao ay nasa battle zone na. Dahil sa dami ng kalahok sa individual na kompetisyon, marami ring waiting area. Kung ano ang nakita ni Ling Wuxi, nakita rin niya ito. Pagkatapos ay lumapit ang magkakaibigan at sunod-sunod na tinapik siya sa balikat. Captain, sa wakas ay maaalis ko na ang aking mga hinaing. Makahulugang sinabi ni XCXC kay Tang Wulan. Aling mga karaingan ang nahuhugasan? Tinitigan siya ni Tang Wulan. Sinabi ni XCXC na may malungkot na ekspresyon, noon, lagi kong iniisip na ang bibig ng uwak ko ang nagdulot ng labis na kaguluhan sa lahat. Nasasaktan ako sa aking puso, at humihingi ako ng tawad. Tahimik kong sinisisi ang sarili ko. Pero ngayon, naiintindihan ko. Lumalabas na hindi ang bibig ng uwak ko, ngunit napakasama ng kapitan. Sa 1,000, napakasama ng iyong kapalaran. Kalaban. Ito ay nagpapakita na ang iyong kapalaran ay talagang mabuti. Fuck! Iritadong sabi ni Tang Wulan. Nagpakita si XCXC ng masayang ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito, Boss, wala pa kami sa aming edad, kaya hindi kami mahihiya kung matatalo kami. Maaaring ito ay medyo tao. Mahigpit na hinayla ni Lezengyo si XCXC sa tabi. Pagkatapos ay time na sinabi niya kay Tang Wulan, Kapitan, baguhin natin ang ating kalungkutan. Hindi ka namin mamaliitin dahil lang sa natalo ka sa isang laro. Huwag kang mag-alala. Tumingin si Yuan Enyahui kay Tang Wulan at umiling. Mabait pa rin siya, hindi man lang malamig ang sinasabi. Humalukip-kap si Ye Xinglan, bakit hindi ko ito nakuha? Ngumisi si Xu Lizi at tumingin kay Tang Wulan na may simpatiya sa kanyang mukha. Nakangiting tumingin si Xu Xiaoyan kay Tang Wulan, bakit hindi ka nagtitiwala sa kapitan? Naniniwala ako na sa lakas ng kapitan, hinding-hindi magkakaroon ng problema. Kahit matatalo ka ng maganda. Walang imak si Tang Wulan, ano ang tawag mo sa pagtitiwala sa akin? Hinawakan ni Guyu ang braso ni Tang Wulan, at nilingon siya ni Tang Wulan. Naniniwala siya na kahit na hindi siya gusto ng iba, tiyak na magiging optimistiko si Guyu. Protektahan ang iyong sarili. Ang simpleng 5 salita ay nagpalamig ng ekspresyon sa mukha ni Tang Wulan. Akala mo lang, natalo ako sa laro. Pinandilatan ni Tang Wulan ang lahat. Lakas, kapitan. Malinaw na ang mga tao ay kahit isang salita man lang na armor master. At saka, hindi sila ordinaryong one-word armor masters. Hinding-hindi ka magiging pabaya. Ngumuso si Tang Wulan, pusta, sino ang darating? Pusta sa iyong kayamanan. Si Lezengyo ang unang tumalon. Malamig na ngumuso si Tang Wulan, gusto mong tumaya sa net worth mo sa akin. Nang makita ang kanyang nagniningning na mga mata, si Lezengyo ay talagang nagkasala, at nagmamadaling sinabi, kalimutan mo na ito, kalimutan mo na ito. Lahat ay magkakapatid, mas mabuting sumugal. Sinabi ni Tang Wulan, bueno, kung matalo ka, tutulungan mo akong makakuha ng itinalagang panahon ng 10,000 taon. Nagulat na sinabi ni Lezengyo, Wan Nayan Lingwo. Kapitan, sigurado kang mananalo ka. Paano kung matalo ka? Sinabi ni Tang Wulan, natalo ako, naibigay ko na ang lahat ng espiritual na halwang metal na kailangan ng iyong dalawang karakter na sandata sa labanan sa hinaharap. Ang kanyang mga salita ay hindi nangangahulugang walang laman na mga salita, siya ay isang pang-anim na antas na panday, walang duda tungkol dito. Ito ang Dao Luo Continent ngayon, kahit na binibilang ang Star Luo Continent, ang pinakamatibay na forge ng nakababatang henerasyon. Bagamat hindi ito sinasabi ni Lezengyo at ng iba pa, sa katunayan, alam ng lahat na malamang na maapektuhan ni Tang Wulan ng Master Craftsman sa hinaharap. Kung hindi, sa kanyang mayabang na personalidad, napakadaling tawaging kapitan ang iba. Iyon ay dahil talagang hinahangaan ko si Tang Wulan. Ito ay isang deal, gagawin ko ito. Tumawa si Lezengyo. Medyo sabik din si XCXC na subukan, ngunit nang makita niya ang mga mata ni Tang Wulan, biglang gumalaw ang kanyang puso, pinipigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Mas nauna niyang kilala si Tang Wulan, at mas kilala niya si Tang Wulan kaysa kay Lezengyo. Bigla niyang naalala na noong nakipagpustahan si Tang Wulan sa kanyang sarili sa nakaraan, hindi pa siya nakipaglaban sa mga hindi siguradong laban. Masasabi bang may kakayahan talaga siyang talunin ang one-word battle armor master? Noon pa man ay magaling gumawa ng milagro ang kapitan, siguro kaya niya talaga. Mas mabuting huwag makipagsapalaran. Ang iba ay hindi rin interesado sa pagsusugal. Bagamat hindi kilala ni Yuan Enyahui si XCXC tungkol kay Tang Wulan, alam niya ang tungkol kay XCXC. Medyo kakaiba ang personalidad ni XCXC, ngunit dapat may dahilan para sa ganitong uri ng pananabik. Bagamat katulad din siya ng metal purification na kailangan para mapanalunan si Tang Wulan para tulungan siyang pandayin ang lahat ng 2-character battle armor, pinigilan pa rin siya. Si Tang Wulan ay may sariling plano sa isip. Ang lahat ng mga ito ay isang salita na sandata sa labanan na pinanday ng mga espiritual na halwang metal. Sa hinaharap, ang dalawang salitang battle armor ay pamemeki at maa-upgrade lamang, at higit sa lahat, ang antas ng manloloko, palagi niyang kailangan na tulungan ang kanyang mga kasosyo na kumpletuhin ito. At ang dalawang character na battle armor ng lahat ay higit sa lahat ay nagdaragdag ng isang uri ng bihirang metal.
Kahit na ang lahat ay mula sa kanya, ito ay talagang hindi isang partikular na malaking halaga ng pera, at ito ay hindi hihigit sa isang 10,000 taong espiritual na nilalang. Bukod dito, dapat niyang gamitin ang pamamaraang ito upang pasiglahin ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban. Kung kahit ang ibang mga estudyante sa Monster Academy ay hindi siya kayang talunin, paano niya hamanin si Long Yu pagkatapos? Walang duda na si Long Yu ang pinakamalakas sa koponan ng Monster Academy. Wala man lang dumating si Wu Changkong ngayon, hindi ko alam kung dahil sa tiwala sa kanila o iba pa. Tumabi si Tang Wulan, umupo sa sulok, pumikit at nagmuni-muni. Madiskarteng eye contempt ang mga kalaban, at taktika ang pagpapahalaga sa mga kalaban. Ang 167 laro ay napakaaga pa, kahit tanghali. Nagsimula ang ikalawang round ng individual competition. Kung ikukumpara sa unang round, ang sigasig ng madla ay tumaas ng walang tigil. Bagamat maliit ang bilang ng mga manlalaro sa kompetisyon, walang duda na ang mga Spirit Masters na maaaring makapasok sa ikalawang round ay dapat na mas malakas sa kanilang kabuuang lakas kaysa noong sila ay lumahok sa unang round. Para dito, ang lahat ay walang pag-aalinlangan. Sa makatuwid, ang mga tiket ay mahal at ang mga manunood ay mas masigasig. Sa round na ito ng kompetisyon, maglalaro ang mga estudyante ng Monster Academy, at ngayon ay nabuksan na ang ilan sa mga opisyal na kapansanan. Maraming paraan para tumaya. Halimbawa, may taya na makukuha ng Monster Academy ang ilang nangungunang lugar, at may taya kung sino ang makakakuha ng nangungunang 3 bukod sa Monster Academy. Walang alinlangan, sa buong kontinente na ito ng Young Senior Soul Master Elite Competition, ang mga kalahok na estudyante ng Monster Academy ay ganap na itinuturing bilang mga espesyal na species. May isip kung gaano kataas ang posisyon ng Monster Academy sa Star Luo Continent. Maaaring makuha ng Monster Academy ang nangungunang ilang ngayon. Nabili mo na ba ito? Oo, binili ko ang top 8. Walang alinlangan, sino ang makakatalo sa Monsters Academy? Haha, mali ang nabili mo. Top 7 ang binili ko. Dahil sa mga miyembro ng Monster Academy sa pagkakataong ito, nandyan ang magandang prinsesa natin. Kahit na napakatalino ng prinsesa, bata pa siya kung tutuusin. Ang cultivation base ay nasa ika-4 na ring, at walang kumpletong one-word battle armor na sarili niya. Napakahirap pa ring makuha ang top 8. I'm stupid. I think you're stupid. Nakalimutan mo na ba? Her Royal Highness will choose a consort after this year's contest. Your Royal Highness is our goddess of the whole people. Tell me, whoever meet her in the competition dare to win her. At saka, sa huling yugto ng knockout, napakaraming tao sa Monster Academy, maiiwasan nila ang mga heavyweight at makipagtulungan sa Her Royal Highness. Sa tingin ko, hindi lang makapasok ang prinsesa sa top 8, pati na rin sa top 3. Parang may sense. Mayroong magkakaibang mga opinyon sa mga individual na kaganapan ng kompetisyon na ito, at ang bawat isa ay may sariling mga ideya at paghuhusga. Tingnan mo, naglaro na ang Dragon Crazy. Ang huling pagkakataon na nakita ko siya ay sa huling kompetisyon. Noong panahong iyon, 17 taong gulang pa lamang siya, at nanalo siya sa panghuling kampyonato at nanalo ng gantimpala ng isang soul bone. Ang kampyon ng kompetisyon ngayong taon, walang sinuman. Labanan mo siya. Oo, nandito si Long Yu. Ang kanyang kalbo na ulo ay lubhang kakaiba, at ang kanyang laro ay nakaayos din sa gitna ng lahat ng mga talahanayan ng kompetisyon ng Xingluo Stadium. Ang baliw na dragon ngayon ay nakasuot pa rin ng pulang uniforme ng paaralan, at ang kanyang buong pagkatao ay parang bola ng apoy, sa entablado. Ang kanyang kalaban ay isang batang babae, nakasuot ng asul na mahabang damit, nakatingin kay Long Yu sa kanyang tapat, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pag-uusisa. Kumusta, kapatid na Long Yu? Magalang na yumuko ang batang babae kay Long Yu. Ngumiti si Long Yu, hello. Brother Long Yu, maaari mo bang hayaan na gamitin ko ang aking soul skills minsan, okay? Nakaawang tumingin sa kanya ang dalaga. Okay. Ngumiti si Long Yu, napakalma ng kanyang mukha. Medyo natahimik ang referee, ngunit hindi siya masyadong nagsalita, ito si Long Yu. Long Yu mula sa Monster Academy. Pagsisimula ng laro. Sa utos ng referee, opisyal na nagsimula ang unang laro ng Long Crazy Individual Competition. Tamang-tama, tinupad niya ang kanyang pangako, tulad ng ipinangako niya sa dalaga noon, hindi siya kumuha ng shot sa unang pagkakataon, at nakatayo siya doon, nakatingin sa dalaga na may ngiti sa labi. Sumigaw ang batang babae, at 4 na bilog ng spirit ring ang bumangon mula sa kanyang katawan, at isang layer ng ice mist din ang lumabas. Mga elementong katangian, yellow. Ang babaeng ito ay mukhang 17 o 18 taong gulang, at ang 4 na ring cultivation base ay medyo maganda na. Habang pinakawala ng kanyang martial soul, mabilis na lumipad ang 4 na ice blue battle armor mula sa bracelet sa kanyang kamay, na bumagsak sa kanyang kanang braso at kanang balikat ayon sa pagkakasunod-sunod, pati na rin ang isang helmet at isa pang kaliwang braso. Baluti. 4 na armor ng labanan. Sa pangkalahatan, ang kumpletong set ng battle armor ay 13 piraso, na may kakayahang magkaroon ng 4 na battle armor, at ang cultivation ng 4 na ring. Sa parehong edad, ang babaeng ito ay napakahusay na.
Ang kanyang magagandang mata ay puno ng pananabik sa oras na ito, hinihimas ang kanyang mga kamay, ang unang spirit ring ay lumiwanag, at isang bola ng ice puck ang lumipad palabas sa direksyon ni Long Yu. Sa pagtaas ng armor ng labanan, ang kanyang hockey puck ay halos isang talampakan ng lapad. Kasabay ng paglipad nito, lumitaw ang mga kakaibang pattern sa ibabaw ng hockey puck. Nagniningning ang isang madilim na asul na halo. Matapos mailabas ng dalaga ang hockey puck ay agad nitong sinimulan at hinabol ang hockey puck. Nagniningning ang pangalawang spirit ring sa kanyang katawan. Isang asul na liwanag ang lumitaw sa kanyang palad, at ang kanang palad na natatakpan ng battle armor ay direktang hamampas sa ice puck. Bahagyang nanginig ang hockey puck, at pagkatapos, ang volume ay agad na nad-oval, at ang light pattern sa ibabaw ng hockey puck ay naging mas kitang-kita. Parang may napakalaking enerhiya sa loob. Ang pangatlong espiritong singsing ng batang babae ay nagniningning sa sandaling ito. Ang pagkakasunod-sunod ng unang tatlong singsing ng espiritu ay mabilis na tumaas, at ang koneksyon ay napakakinis din. Sa pagkakataong ito, idiniin niya ang kanyang mga palad sa ibabaw ng hockey puck. Biglang tumubo ang mga spike na may tatlong talampakang haba sa ibabaw ng hockey puck. Kasabay nito, ang laki ng hockey puck ay tumaas sa 1 metro ang lapad, at ang buong katawan ay naging madilim na asul. Kung ang isang tao ay maaaring pumunta sa entablado sa oras na ito, makikita nila na ang temperatura sa buong entablado ay bumaba ng husto. Huminto ang dalaga at biglang sumayaw on the spot, at ang pang-apat na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikinang din ng maliwanag. Sa pagkakataong ito, ang madilim na asul na mga banda ng liwanag ay lumipad patungo sa hockey puck, at ang figure ng batang babae ay kumikislap, at siya ay nawala sa ilalim ng traksayo ng banda ng liwanag. Agad na bumilis ang ice hockey, na may napakalakas na momentum at napakababang temperatura, diretso sa Long Yu. Nakangiti pa rin roon si Long Yu, mula simula hanggang dulo, hindi niya sinasadyang kumilos. Ang individual na match field ay hindi partikular na malaki, at bago ang ilang sandali, ang ice hockey na may malalaking spike ay dumating na sa harap ng Long Yu. Bakit si Long Yu pa rin? Puno na ng pagdududa ang marami sa mga manunood, kahit mga ordinaryong tao ay makikita ang lagim ng ice hockey, kung ito ay tamaan, hindi masisira ang katawan. Tapos, pindutin ito. Boom, tumalsik ang mga ice chips, at ang bola ng yelo ay tumama sa katawan ni Long Yu. Isang spike ang direktang tumusok sa kanya. Ang ngiti sa mukha ni Long Yu ay nanatiling pareho mula simula hanggang wakas, na parabang isa siyang estatwa. Pagkatapos, nakita ng audience ang isang eksenang ikinagulat nila. Sa sandaling ang dark blue giant ice ball na may mga spike ay tumama sa katawan ni Long Yu, bumagsak ang mga spike, at pagkatapos ay gumuho ang ice ball. Tila tumama ito sa isang matayog na bundok, at kasabay ng pagkakapatong sa katawan ni Long Yu, ito ay nabasag at naging pulbos. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumitaw ang figure ng batang babae na kanina ay nawala, at ang lahat ng lamig sa paligid ay sumanib sa kanya sa isang iglap. Ang nakita ng mga manunood ay ang katawan ng dalaga ang sentro, tila may nagyayelong puyo ng tubig sa paligid, at lahat ng malamig na hangin ay agad na natipon sa kanang palad ng dalaga na nakataas sa harap ng kanyang dibdib. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ng dalaga. Long Yu, masyado kang pabaya. Kahit gaano ka pa kalakas, siguradong matatalo ka kung kukunin mo ang malamig kong palad ng hindi binibitawan ang martial spirit at battle armor mo. Lahat ng nauna ay itinago, at ang pinakalayunin ay hampasin gamit ang palad na ito sa harap niya. Ang palad na natatakpan ng battle armor ay naging malalim na asul, at ang malamig na kanang kamay ay direktang nakabrand sa dibdib ni Long Yu. Saglit na nag-alinlangan ang dalaga nang matamaan niya ang dibdib ni Long Yu. Hindi ang kaliwang dibdib niya ang sinampal, kundi ang kanang dibdib. Puff! Mahinang sabi. Nakatayo pa rin doon si Long Yu nang hindi gumagalaw, ngunit biglang huminto ang figure ng babae. Ang apat na kakayahan ng espiritu ay nadagdagan sa mga cycle, at sa wakas ang lahat ng kapangyarihan ay nakondensed sa palad na ito, at ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay sumabog sa isang punto, na baliw na naghalo. Pakiramdam niya, kahit bundok yun, kaya niyang i-freeze. Nakatayo pa rin doon si Long Yu, hindi gumagalaw, may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Itinagilad niya lang ang ulo niya at tumingin sa dalaga, "Are you okay?" Napatulala na tumingin sa kanya ang dalaga, at saka tumingin sa katawan nito, "Ikaw, okay ka lang. Paano kaya ito? Paano ito posible? Dapat siyang gawing ice sculpture. Hindi ko nataman ang kaliwang dibdib ko, mabait siyang babae. Sumuko ka na." Hinawakan ni Long Yu ang kanyang ulo. Nakatulala ang tingin sa kanya ng dalagang nakablo, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya moari kung ano ang nangyayari. Nang ang kanyang malamig na palad ay hamampas sa katawan ni Long Yu, malinaw na naramdaman niya na ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay pinakawalan, at walang nakatutol na pagkabigla. Ang sitwasyong ito ay dapat na matagumpay. Pero bakit, magiging ganito ang resulta? Si Long Yu ay parang isang mabuting tao. Saan napunta ang espiritong kapangyarihan na inatake niya? Dito. Bahagyang ngumiti si Long Yu, tumagilid ang kanyang ulo, at isang nagyayelong asul na agos ng hangin ang bumulwak mula sa kanyang bibig at nag-spray sa hangin. Biglang bumaba muli ng husto ang temperatura sa hangin. "Ako, sumuko na ako."
Hindi makita ng babaeng nakasuot ng asul ang agwat sa pagitan niya at ni Long Yu, habang siya ay yumuko at sumuko. Sa isang iglap, dumagundong ang palakpakan. Hindi kumilos si Long Yu mula simula hanggang wakas, at hindi man lang niya pinakawalan ang kanyang martial soul. Ngunit ginawa ng larong ito ang mga manunood ng buong puso. Ito ang malakas. Ang tunay na malakas na lalaki ay puno rin ng ugali ng maginoo. Ilang sandali, ang buong kinatatayuan ay puno ng mga boses na tumatawag sa pangalan ni Long Yu. Kumaway si Long Yu sa direksyon ng stand, tumalikod at lumabas ng stage. Maghintay para sa lugar ng digmaan. Maliban kay Tang Wulan na naka-crossleg at nagninilay-nilay, lahat ng nasa Shrek team ay tahimik. Ang pangunahing broadcast sa malaking screen ngayon ay ang larong Long Yu. Ito ay masyadong malakas, tama. Ang estilo ng pakikipaglaban ng batang babae sa asul ay hindi masama para sa kanyang sariling kakayahan sa pagkontrol ng mga kasanayan. Sa pag-asa sa sarili niyang malakas na lakas, ang apat na kakayahan ng espiritu ay pinatong ng isa-isa. Ang ganitong suntok ay maaaring hindi makalugod kahit na ang Five-Ring Soul King na tumututol. Ngunit hindi man lang pinakawalan ni Long Yu ang kanyang martial spirit, ngunit nilabanan lang ito ng ganoon. Defensive Type Battle Spirit Master. Sabi ni Guyu sa malalim na boses. Tumango rin si Ye Xinglan, oo, ang defense system. Kung hindi dahil sa defense system, hindi niya ito magagawa. Ang kanyang soul power cultivation base ay hindi dapat limitado sa ika-5 ring, ngunit marahil sa ika-6 na ring. 6 na singsing. Soul Emperor. Ang pagiging makasali sa kompetisyon ay nagpapatunay na siya ay wala pang 20 taong gulang, ang Soul Emperor na wala pang 20 taong gulang. Lahat ay nagmula sa Shrek Academy, ngunit alam nilang lahat na kahit sa Shrek Academy, walang Soul Emperor na wala pang 20 taong gulang. Ang kababalaghan na hindi pa ipinanganak sa loob ng 1,000 taon ay talagang hindi dapat pag-usapan. Walang alinlangan na ang kanyang martial soul ay magiging napakalakas. Ang gayong mga kalaban, sa kanilang kalamangan sa edad at ang pagdurog ng kanilang base ng paglilinang, ay ginawa silang hindi nakikita. Biglang nagningning ang mga mata ni Guyu, kawili-wiling kalaban. Gusto mo bang aminin ang pagkatalo? Inilibot ng kanyang tingin ang mga tao. Maliban sa kanya at kay Ye Xinglan, ang orihinal na aura ng iba pang 5 tao ay medyo napigilan, maging si Yuanan Yahui ay walang exception. Hindi. Sabi ni Yuanan sa malalim na boses. Sinabi ni Guyu, kinatawan namin si Shrek. Sa kontinente man ng Daoluo o kontinente ng Xingluo, si Shrek ang numero 1 akademya. Hindi dahilan ng edad. Dahil nandito kami sa ngalan ni Shrek, obligasyon naming ipagtanggol ang kasaysayan. Ang kaluwalhatian ng lawa. Hindi ito responsibilidad ni Wulan ng mag-isa. Ganon din ang target niya kay Long Yu, at hindi na namin kayang matalo. Ang mga mukha ng mga tao ay hindi na kalmado, at ang panatikong liwanag ay nagsimulang kumurap sa kanilang mga mata. Paano kung 20 taong gulang? Paano naman ang One-Word Battle Armor Master? Hindi sila walang mga himala. Ang pressure ay hindi lamang kay Tang Wulan, kundi pati na rin sa bawat isa sa kanila. Para sa kaluwalhatian ni Shrek. Hindi alam kung kailan, tumayo na si Tang Wulan, may mahinang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata, at ang kanyang kanang kamay ay nakaunat. Mahusay na iniunat ni Guyu ang kanyang palad sa ilalim ng kanyang kanang kamay. Para sa kaluwalhatian ni Shrek. Isa-isa ring ikinulong ng iba pang mga kasama ang kanilang mga palad. Ang dibisyon na lumahok lamang sa kompetisyong ito na may kaunting mapaglarong kalikasan ay wala na. Napalitan ng seryoso. 8 tao, isang isip. Para sa kompetisyong ito, sa wakas ay naging seryoso sila. Para sa mga mag-aaral ng Shrek, ang presyon ay palaging pagganyak. Ang dinadala ni Shrek sa kanila ay hindi lamang makatwirang paglilinang, masaganang mapagkukunan, kundi pati na rin ang paniniwala na mananalo si Shrek. Ang individual na kompetisyon ay nagpapatuloy pa rin, ngunit ang hitsura ni Long Yu ay nagdala ng kapaligiran ng laro ngayon sa isang kasukdulan. Ang buong larangan ng paglalaro ay kumukulong karagatan. Ang lahat sa koponan ng Shrek ay lumahok sa kompetisyon. Sa bagay, initial preliminary round pa lang. Maliban kay Tang Wulan, na ang swerte ay laban sa langit, ang iba pang mga kalaban ay hindi masyadong malakas. Hindi nag-sign up si Guyu para sa kompetisyon, kaya nanatili siya sa waiting zone at nanatili kasama si Tang Wulan. Salamat, Guyu. Ngayon ko lang narinig ang lahat. Ang mga kasosyo ay pumunta sa kompetisyon. Tanging sina Tang Wulan at Guyu lamang ang nanatili sa war zone. Ano ang maaari mong pasalamatan, miyembro din ako ng Shrek. Ako ay para sa Shrek Academy, hindi para sa iyo. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Guyu. Oo. Para sa ikaluluwalhati ni Shrek, kailangan nating manalo. Mariing kinuyam ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao. Ingat ka. Napakalakas ng kalaban. Sabi ni Guyu sa malalim na boses. Well, gagawin ko. Nakangiting tumango si Tang Wulan. Ang mga kompetisyon ng iba ay sunod-sunod na natapos, at lahat ay nakapasa sa ikalawang round at nakapasok sa ikatlong round ng individual na kompetisyon. At sa wakas ay dumating na ang laro ni Tang Wulan. Ito ang unang pagkakataon na makikipagkumpetensya siya ng ulo sa mga estudyante ng Monster Academy. Sa isa pang waiting zone sa tapat ng playing field.
Kuya Sumo, ang swerte mo. Kailangan mo akong tulungang turuan ng gusto ang lalaking iyon. Huwag kang maawa. Si Dai Yuner ay sumayaw at pinasaya si Sumo. Si Sumo ay isang gwapong binata. Sa aspeto ng hitsura, siya at si Dai Yian ang pinakamahusay sa koponan ng Monster Academy. Kumpara lamang sa ugali ng pamumuno ni Dai Yian, siya ay naging mas malumanay. Ang buong tao ay may isang uri ng pinong pakiramdam. Ang alam lang ng mga tao sa labas ay may dragon na baliw sa Monster Academy, at masyadong maingay ang pangalan ng dragon na baliw. Ilang tao ang nakakakilala kay Sumo. Ngunit sa katunayan, ang pangalang Sumo ay napakalakas sa Monster Academy. Espada Diyos Su. Ito ang palayaw ni Sumo. Ang 8 makalangit na hari ng Monster Academy, nireranggo niya ang pangatlo, pangalawa lamang sa baliw na si Long Yu at ang pang-4 na prinsipe na si Dai Yian. Sa katunayan, ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kay Dai Yian. Kahit si Dai Yian ay hindi alam kung gaano kalakas ang kayang abutin ni Sumo sa buong lakas niya. Amo, huwag kang makinig kay Yuner na nagsasalita ng walang kaparirikan. Tutal, ang kabilang partido ay miyembro ng misyon. Lumapit si Dai Yian at hinawakan ang mga balikat ni Sumo. Magiliw nang umiti si Sumo, sige, papansinin ko. Oras na para umakyat sa entablado, mauna na ako. Habang pinapanood si Sumo na umalis, si Dai Yuner ay tumingin sa kanyang nakatatandang kapatid na may pagdududa, pang-4 na kapatid, ikaw at si Sumo ay wala talagang paatulad ng alamat ng lahat. Lagi kong iniisip na may mali sa inyong dalawa. Na may matigas na ekspresyon sa mukha ni Dai Yian, inikat niya ang mukha ni Dai Yuner, ikaw babae, ano ang nasa isip mo? Ngumiti si Dai Yuner, talagang hindi. Kung gayon bakit mali ang tingin mo sa mga mata ni kuya mo? Malamig nang umuso si Dai Yian, anong alam mo? Malalaman mo mamaya. Yuner, mag-ingat ka. Kung sasabihin mo ito, masususpinde ang posisyon ng Crown Prince ng iyong ika-4 na kapatid. Nakangiting sabi ni Long Yu. Sumulyap si Dai Yuner kay Long Yu, pagkatapos ay tumingin sa kanyang nakatatandang kapatid, palaging iniisip na may itinatago sila sa kanyang sarili. Isang may kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Dai Yian, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nakatingin sa malaking screen sa harap niya. Nagtitiwala siya kay Sumo, tulad ng pagtitiwala niya na maaari siyang maging kasalukuyang prinsipe at magmamana ng trono sa hinaharap. Hindi lang dahil sa lakas niya, kundi dahil natanggap niya ang suporta ng Monster Academy. Bilang isa sa 8 hari ng kontemporaryong Monster Academy, siya ay may ganap na pagtitiwala, isang pinuno at isang grupo ng mga tao. Ang grandstand ng Xingluo Stadium, Box 2. Kai, hayaan mo sila. Sumimangot si Wu Changkong, nakatingin kay Kai Yuer sa harap niya. Tahimik na sinabi ni Kai Lao, gusto ng batang agila na ibuka ang kanyang mga pakpak at lumipad, palaging kailangan itong ay pakpak ng gusto ang kanyang mga pakpak upang harapin ang mga hamon ng paulit-ulit. Sinabi ni Wu Changkong, ngunit sa palagay ko, sapat na ang kanilang nagawa. Medyo mahirap para sa kanila ang pagsubok na ito. Kung magkasing edad sila, tiyak kong iniisip na dapat nilang tanggapin ang ganoong pagsubok, ngunit pagkatapos ng lahat, mayroon silang 5 taong agwat sa edad sa isa't isa. At ang Xingluo Continental Monster Academy ay pambihira din. Walang pakialam na sinabi ng matandang Kai, dapat mong malaman na 10,000 taon na ang nakalilipas, ito ang tumawid sa kontinente 10,000 taon na ang nakalilipas at siya rin ang pinag-uusapan ngayon sa Star Luo Continent. Noong mga oras na iyon, isa iyon sa Shrek 7 Devils, at nang maglaon ay ang Sea God Pavilion ng Academy. Ang tagapagmana ng Pavilion Master, ang kanyang posisyon sa Shrek 7, alam mo ba kung paano niya itinatag ang kanyang posisyon sa Shrek 7? Kahit na pumasok sa Sea God Pavilion noong bata pa siya. Saglit na natigilan si Wu Changkong. Nagpatuloy si Elder Kai, sa simula, siya at ang kanyang mga partner ay lumahok din sa isang kompetisyon. Sa kompetisyon na iyon, orihinal na sinundan nila ang mga senior na estudyante ng akademya. Sila ay bilang mga kahalili para sa susunod na kompetisyon. Ang mga kandidato ng kompetisyon ay lumahok. Gayunpaman, bago magsimula ang kompetisyon, ang aming 7 pangunahing manlalaro ay nakatagpo ng kakilakilabot na pagsira sa sarili ng Evil Soul Master, at karamihan sa kanila ay nawala ang kanilang pagiging epektibo. Sa sandali ng krisis, pinamunuan ni Lingbing Daoluo Wu Yuhao ang kanyang mga kasosyo, determinado at determinadong pinukaw ang malalaking sinag, at sa kaso ng mas mahinang lakas, ay kumakatawan sa kolehiyo upang lumahok sa kompetisyong iyon. Ang kalaban na kanilang kinaharap, muli bakit hindi maging malakas? Paano kung ang edad ng kalaban ay hindi mas matanda kaysa sa kanila? Gayunpaman, hindi sila nabigo sa mga paghihirap na ito. Matapos malimpasan ang mga hadlang at harapin ang matinding panggigipit ng malalakas na kalaban ng paulit-ulit, ang kanilang mga puso ay napuno ng paniniwala sa pakikipaglaban para sa kaluwalhatian ng Shrek, at sa wakas ay narating nila ang dulo na may kahirapan hakbang-hakbang, at sa wakas ay nakuha niya ang kampyonato ng kompetisyong iyon. 7 tao at ang Dragon Bot Kademyulong gantimpala ay binigyan din ng gantimpala ng 7 katao kasama ang Dragon Booty Dafululo. At kalaunan ay naging 7 Shrek Monsters ng henerasyong iyon. Naaalala mo ba ang moto ng paaralan ni Shrek ng malinaw? Sinabi ni Wu Changkong ng walang pag-aalinlangan, mga halimaw lamang ngunit hindi ordinaryong tao.
Walang pakialam na sinabi ng matandang Kai, kung gayon, ang halimaw ba ay hindi maaaring lumikha ng mga himala, o ito ba ay isang halimaw? Nagulat ang buong katawan ni Wu Zhangkong. Tumayo si Kai Lao, pumunta sa bintana, tumingin sa mga talahanayan ng kompetisyon sa ibaba, at sinabi sa malalim na boses, hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang mga kalaban na makakaharap nila sa pagkakataong ito. Ngunit ang lakas ng mga kalaban ay mapapatunayan din ang kanilang kakayahan. Potensyal, ang kanilang kinabukasan. Kung maaari nilang mapanalunan ang kampyonato sa anumang kompetisyon sa pagkakataong ito, pagkatapos, pagkabalik, formal kung igagaransya sa kanila ang titulong ito ng Serek ng Akademya ng Shrek. Si Wu Changkong, na palaging kalmado, ay biglang nagbago ang mukha nang marinig niya ang mga salitang ito, at sinabing, bigyan mo sila ng titulo ng Shrek 7 Monsters. Gayunpaman, ayon sa mga patakaran, hindi lang ang mga disipulo sa loob ng courtyard. Bahagyang ngumiti ang matandang Kai, sa palagay mo ba sa pagkakataong ito ay hiniling sila ng akademya na lumahok sa pakikipagpalitan sa Star Luo Empire para lamang madagdagan ang kanilang kaalaman? O sa palagay mo ba pagkatapos bumalik sa pagkakataong ito, hindi pa sila sapat para lumaki silang mga alagad sa loob ng korte? Ang henerasyong ito ng Shrek 7 Devils ay napakatagal nang nakabitin sa himpapawid. Ang may-ari ng pavilion ay naglalayong maghintay para sa taong ito, hanggang saan nila kayang maghintay para sa taong ito, hanggang saan ang pagkakataon. Go ay depende sa kanilang sarili kung ano ang gusto natin. Hakbang-hakbang na humakbang si Tang Wulan sa yugto ng kompetisyon, ang kanyang bilis ay hindi mabilis, ngunit sa bawat hakbang niya, ang kanyang espiritu ay naging mas nakatuon. Para sa kanya, ang pressure ay palaging motibasyon. Sa harap ng pressure, ang kanyang potensyal ay mapapasigla sa pinakamalawak na lawak. Pagtungtong niya sa entablado ay nakatayo na sa malayo ang kanyang kalaban. Si Sumo, nakasuot ng madilim na pulang uniforme ng paaralan, na may itim na buhok na nakatabing sa likod ng kanyang ulo, ang kanyang buong pagkatao ay mukhang relaxed at eleganteng, medyo maangin at magaan ang loob na bihira sa ganitong edad. Nang makita si Tang Wulan, naging nakatuon ang kanyang mga mata. Magkaharap ang mga mata, at nakita nilang lahat ang pagbabantay sa mga mata ng isa't isa. Walang alinlangan, hindi minamaliit ni Sumo si Tang Wulan. Upang may padala ng Shrek Academy upang lumahok sa aktibidad na ito ng pagpapalitan ng misyon, si Tang Wulan ay dapat na napakahusay sa kanyang edad sa Shrek Academy. Higit pa, ilang araw lang ang nakalipas, natalo niya ang isang one-word battle armor master. Naglakad ang referee sa gitna ng entablado ng kompetisyon. Dahil napag-usapan na ang mga patakaran sa unang round, sa pagkakataong ito ay hindi na siya masyadong nagsasalita tungkol sa mga patakaran, kaya itinaas niya ang kanyang kanang kamay at sinabing, maghanda para sa laro. 3, 2, 1, magsimula. Nang isigaw niya ang dalawang salitang beginning, ang titig na tumingin kay Tang Wulan ay malinaw na nakaramdam ng kaunting awa. Oo. Kahit sino man ito, hindi ba't nararapat na kawan ang sinumang nakakilala sa Monster Academy sa mga unang bahagi ng preliminary round? Ang mga mata ni Tang Wulan ay lumiwanag sa isang iglap, at ang isang pares ng mga mata ay nagpakita ng isang maputlang gininto ang kinang. Sa isang malakas na hakbang sa lupa gamit ang kanyang kaliwang paa, ang tao ay nagmamadaling lumabas na parang bulalakaw, at dumiretso sa Sumo upang simulan ang pagsingil. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sumo, at ang mga bilog ng Purple Spirit Ring ay tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumitaw ang 5 singsing ng espiritu, na bawat isa ay isang malalim na lila. Bagamat wala siyang 10,000 taong Spirit Ring, walang duda na ang kanyang 1,000 years na Spirit Ring ay hindi lamang 1,000 taong gulang, kundi isang malalim na pag-iral. Ang isang asol na seda ay mabilis na pumuti, at ang kanyang mga tainga ay bahagyang nakataas. Ang pinakakakaibang bagay ay ang isang malaking buntot ay mabilis na tumaas mula sa kanyang likuran. Ang bawat buntot ay mas mahaba kaysa sa kanyang buong taas, puti. Mabuhok, na may malabong maasol na kulay abo sa dulo ng buhok. Isang kabuuang 5 buntot ang nakabukas sa likod, at 5 lilang singsing na espiritu ang damaloy pababa mula sa katawan, at inilagay ang mga ito sa bawat buntot ng hiwalay, na nagiging mas maluho at maluho. Dahan-daang iniunat ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, bahagyang gumalaw ang malaking buntot sa dulong kaliwa, at isang puting ilaw na pinagmumulan ang lumabas mula sa itaas, na lumilipad ng diretso sa direksyon ni Tang Wulan. Ang halo na ito ay mabilis na lumawak sa panahon ng paglipad nito sa himpapawid. Nang lumipad ito sa harap ng Tang Wulan, mahigit 15 metro na ang diametro nito. Hindi nag-atubili si Tang Wulan na ilabas ang Golden Dragon Claw gamit ang kanyang kanang kamay. Ang gintong liwanag ay kumislap, ngunit ito ay nakipag-ugnay sa puting halo ng walang anumang banggaan. Sa susunod na sandali, ang puting halo ay tahimik na bumagsak sa lupa. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang hangin ay naging malapot sa isang iglap, at ang kanyang orihinal na bilis, na parang isang palaso, ay agad na bumagal. Ito ay mabagal ang aura. Ang daming bumabagal. Unang espiritu lang ang kakayahan. Biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Tang Wulan. Naunawaan niya na kaharap niya ang isang Control-type War Spirit Master, at malamang na siya pa rin ang pinakamalakas na Control-type War Spirit Master sa 8 miyembro ng Monster Academy. Huminga ng malalim, naging mas maliwanag ang mga mata ni Tang Wulan.
Ang kanyang kaliwang paa ay nakatapak ng husto sa lupa, at nagkaroon ng mahinang gininto ang glow, ang bilis niya talagang tumaas muli. Wala itong anumang kasanayan, ngunit umaasa sa paglaban ng purong lakas at mabagal na aura. Dinaig ng control system ang assault system, at si Tang Wulan mismo ang assault control system. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang isang control type war spirit master ay ang paglapit. Hanggat maaari kang makalapit sa isang tiyak na distansya, magkakaroon ka ng malaking pagkakataong manalo. Nakaharap sa biglaang pagbilis ni Tang Wulan, at nang makitang malapit na siyang magmadaling lumabas sa kanyang mabagal na halo, si Sumo ay may banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Sa 5 malalaking buntot sa likod niya, ito ang unang buntot, at marahan siyang gumalaw. Isa pang bilog ng puting halo ang lumipad palabas, nagsabit, si Tang Wulan ay nagmamadaling lumabas sa unang mabagal na halo, at nilamon ng pangalawang mabagal na halo. At si Sumo mismo, tulad ng isang paglalakad sa isang maaliwalas na patio, ay lumakad sa isang direksyon na mas malayo sa kanya. Ubusin. Walang alinlangan na sinusubukan niyang ubusin ang kaluluwa at pisikal na lakas ni Tang Wulan. Ang pinakamalaking tampok ng pagkontrol sa isang kaluluwang sumisipsip ng digmaan ay ang kontrol, hanggat kaya nitong kontrolin ang kalaban, sapat na iyon. Ang pinakagusto nila ay ang pakiramdam ng kontrol, sa halip na mabilis na talunin ang kalaban. Solemn na ang mukha ni Tang Wulan. Sa paghusga mula sa bilis ng paglabas ni Sumo at tumpak na kontrol sa mabagal na halo, alam niya na ang kanyang labanan ngayon ay magiging napakahirap. Bigla siyang tumigil at hindi gumagalaw. Maging ang gintong liwanag sa kanyang katawan ay nanghina. Tiningnan niya si Sumo na may nakakapasong mga mata, at dahan-daang lumingon habang siya ay gumagalaw. Hindi ba't higit pa sa pagkonsumo? Kung gayon ang halaga ng pagpapakawala ng iyong mga kakayahan sa espiritu ay hindi kailanman magiging mas mababa kaysa kapag ako ay lumakad. Wait lang. Ang isang matamlay na halo lamang ay hindi sapat upang banta si Tang Wulan. Isang flash ng sorpresa ang sumilay sa mga mata ni Sumo. Ito ay napakabihirang para sa isang kalaban na maaaring maging kalmado sa harap ng kanyang sariling kontrol. Kahit nakaharap niya ang Dragon Madman, si Long Yu ay nagmamadaling umalis sa kanyang kontrol ng may ganap na kapangyarihan at sa wakas ay natalo siya. Ngunit ang binata sa kanyang harapan ay nagawang gumawa ng gayong kalmadong pagpili. Pinipilit nito ang kanyang sarili na ipagpatuloy ang pagkilos, ngunit hindi pa niya ipinahayag ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Bahagyang ngumiti si Sumo, kung gayon, ayon sa gusto mo. Gumalaw ang pangalawang malaking buntot, at lumipad ang isa pang halo, ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba ang kulay ng halo, ito ay naging 7 kulay. Pula, orange, dilaw, berde, asul at lila, nagniningning ng makulay, napakasilaw. Ang saklaw ng lugar ng halo na ito ay katulad ng nakaraang mabagal na halo, at ito ay bahagyang nag-o-oscillating kapag ito ay nasa himpapawid. Ipinapakita nito ang tuloy-tuloy na kontrol ni Sumo dito, gaano man kumilos si Tang Wulan, sa huli ay mahuhulog siya sa core area ng halo na ito. Hayaang ipakita sa kanya ang halo effect sa pinakamaraming lawak. Hindi pa rin kumikibo si Tang Wulan. Kung gusto niyang talunin ang isang kalaban, kailangan muna niyang maunawaan ang kalaban. Dahil ang kalaban ay isang control type war spirit master, medyo mahina ang kanyang attack power. Dapat muna niyang makabisado ang mga kakayahan ng kalaban, at pagkatapos ay ang pag-counterattack, ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Malaki rin ang tiwala ni Tang Wulan sa kanyang depensa at patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban. Bagamat siya lamang ang pang-apat na ring cultivation base, umaasa sa profound heaven art at sa nakaraang compression accumulation, hindi gaanong kalakihan ang kanyang kabuoang soul power, hindi pa banggitin ang kapangyarihan ng chi at dugo bilang isang epektibong suplemento. Kung wala ang mga ito, paano niya matatalo ang Battle Armor Master sa isang salita? Ang makulay na halo ay tumpak na nahulog, at biglang, may isang layer ng makulay na liwanag sa paligid ni Tang Wulan, at pagkatapos ay nagulat siya nang maramdaman na ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay tila nag-apoy, tulad ng mga sinulid ng liwanag mula sa kanyang katawan. Ang daloy ay inilabas, umaalis sa katawan. Magaling guys! Ang kakayahan ng espiritu na ito ay, ang kapangyarihan ng espiritu ay hinuberan. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.